7 araw bago ang pagsilang ng katapusan ng mundo. Nagsayang ako ng 1 libra sa paggawa ng dilatang pagkain. Pinagtawanan ako ng iba dahil sa labis na produksyon. Pagdating ng katapusan, ito ay magiging mahalagang yaman para sa buhay. Nang bigla akong magising, nalaman kong ako ay muling isinilang 7 araw bago ang katapusan ng mundo. Ang pangalan ko ay Wuye, ay isang karaniwang tao sa pinakamababang antas, na nakasiksik sa makitid na inuupahang kwarto. Matapos ang pagsabog ng katapusan ng mundo, hindi na makakain ng kahit isang buong pagkain, na nakatitig habang ang kapitbahay ay inatake ng mga zombie, na nagpipilit na makaligtas sa kabila ng lahat. Sa huli ay napilitang maipit sa gutom at mga zombie. Samantalang ang mga may hawak ng mga supply, kahit na nasa ligtas na zone, kontrolado pa rin ang buhay at kamatayan. Hindi ko na pwedeng ulitin ang pagkakamaling ito sa buhay na ito. Kailangan kong mahawakan ng mahigpit ang kontrol sa aking buhay. Biglang kumatok ang telepono sa bulsa ko. Isang text tungkol sa resulta ng lottery. Napanalunan ko ang higit sa 1 bilyong piso. Ito ang pagkakataon na binigay sa akin ng langit para magbagong buhay. Wala akong kahit kaunting pag-aatubili. Nakatanggap ng premyo ng lihim sa araw na iyon. Diretso sa pabrika ng dilatang pagkain sa labas ng lungsod na malapit ng magsara. Ang manager ay nag-aalala dahil walang makuhang humalili. Nang makita akong nagbayad ng buo, agad siyang pumirma ng kontrata. Punong-puno ng pagkamangha. Sa araw ng pagkuha, dumating ang mga supplier na matagal nang nakikipag-ugnayan. Nakatitig ang walang hiwang pang-insulto sa mukha niya. Hinimok niya akong magbawas ng pagkalugi ng maaga. Wala akong pakialam. Agad niyang tinipon ang lahat ng manggagawa sa pabrika ng dilata. Nangakong 3 beses na sahod. Humiling ng lahat na mag-shift. 24 oras na walang tigil sa paggawa ng iba't ibang dilata. Baka, baboy, isda na dilata. May mga dehydrate na gulay. Mga lata ng prutas. Basta't maaring itago na matagal para sa nutrisyon. Lahat ay isasama sa listahan ng produksyon. Ang mga lata sa bodega ay nag-iipon sa nakikitang bilis. Ang mga makina sa workshop ay patuloy na umuugong. Ang mga manggagawa sa paligid, maging ang mga tanong ng dating manager ay hindi kailanman huminto. Ngunit hindi nila alam, hindi aabot ng 7 araw. Ang mga dilatang ito na kanilang minamaliit ay magiging mas mahalaga kaysa ginto sa katapusan ng mundo. Ito ay kapital na makakapagligtas ng buhay. Habang pinapanood ko ang patuloy na umaandar na linya ng produksyon, hinawakan ko ang aking kamao, ang mga daliri ay namumutla. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng premyo sa lottery at ng aking pangitain, dapat akong magkontrol ng aking kapalaran. Gagamitin ko ang mga dilatang ito para makapanatili sa huling mga araw at protektahan ang aking sarili. Dahil malapit na ang katapusan, bumalik ako sa buhay. Habang nag-iimbak ako ng dilata, nagtatayo ako ng isang malaking kuta para sa katapusan ng mundo. Sinasabi ng iba na ako'y nag-aalala ng walang dahilan. Kapag dumating ang katapusan ng mundo, dito ang pinakaligtas na kanlungan. Nagsimula nang umusad ang produksyon ng mga lata. Ang mga lata sa bodega ay nag-ipon ng higit sa 10,000 lata araw-araw. Alam kong napakaabalang panahon. Agad kong sinimulan ang pagpili ng lokasyon para sa kuta. Mayroon lamang akong 6 na araw. Nagtakda ako ng oras para sa pagsusuri. Diretso akong pumili ng isang abandonadong bodega sa likod ng pabrika ng lata. Mas mataas ito ng halos 2 metro kaysa sa pabrika ng lata. May mga mataas na gusali sa paligid na makakapagbigay ng babala sa mga panganib na malapit sa ilang kilometro. At nasa 100 metro lamang ang layo mula sa pabrika ng lata. Ang mga kagamitan sa paglipat ng lata ay nakakatipid ng oras at lakas. Maaari ring gamitin ang pader ng pabrika ng lata bilang unang simpleng depensa. Matapos pumili ng lokasyon, tinawag ko ang pinakamahusay na koponan ng inhinyero. Walang pag-aalinlangan sa gastos para sa pagpapatibay at pagbabago. At tiniyak na matatapos nila ang pangunahing proyekto sa loob ng 4 na araw. Ang lahat ng pader ng bodega ay ganap na guguho at muling itatayo. Gumamit ng pinakamakapal na reinforced concrete, na may kapal na umaabot sa kalahating metro. Sapat upang labanan ang ligaya ng mga zombie. Lahat ng mga pinto at bintana. Pinalitan ng 0 cm makapal na bulletproof steel plate, na may maraming kandado. Iiwan lamang ang isang lihim na pintuan para sa isang tao, na nakatago sa likod ng mga palumpong sa bodega. Mayroon ding espesyal na hukay na 2 metro ang lalim, at 2 metro ang lapad na pangproteksyon na kanal. Punong-puno ang ilalim ng kanal ng matalim na bakal na tinadtad. Pinahira ng makinis na semento ang pader ng kanal, para maiwasan ang pag-akyat ng mga patay. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ako sa tagagawa, para mapabilis ang pagpapadala. Pangkalahatang, walang patid na mga surveillance camera at mataas na resolusyong night vision device, na naka-install sa itaas ng bodega, upang matiyak na sa pagdating ng katapusan ng mundo. Maaaring subaybayan ang paligid 24 na oras. Mataas na kapangyarihang solar power supply at mga bateryang imbakan, ay sabay na na-install, upang matiyak na kahit mawala ng kuryente, patuloy pa ring makapagbigay ng kuryente. Maraming tao ang nag-uusap ng pribado na ako'y nababaliw sa panahon ng konstruksyon. Ako'y nagbigay lamang ng malabong sagot. Humiling lamang ako sa kanila na pabilisin ang takdang panahon. At tiyakin ang kalidad. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbuo ng kuta. Matibay ang mga pader. Kompleto ang depensa. Alam ko, ito ang magiging pinakaligtas kong kanlungan sa katapusan ng mundo. Bago dumating ang araw ng katapusan, lumampas na sa 50,000 ang produksyon ng dilata. Matagumpay ding natapos ang pangunahing bahagi ng kuta. Kailangan na lang ay ayusin ang mga panloob na pasilidad. Magdadala ng mga supply. Bumalik na may bagong buhay. Magastos ang pinuhunan ko para kunin ang dilata na pamilihan.
Dahil alam ko na malapit nang dumating ang katapusan ng mundo dahil sa mga zombie. Ang dilata ay pangunahing pangangailangan para sa survival. Para dito, nagtayo rin ako ng isang panlaban sa katapusan ng mundo. Ngayon, tapos na ang pangunahing bahagi ng panlaban. 3 araw na lang ang natitira para maghanda. Alam ko, hindi sapat ang dilata lang mag-isa. Sa katapusan ng mundo, tubig, gamot, armas, at enerhiya. Lahat ng ito ay mahalaga at hindi maaaring mawala. Wala akong pakialam sa gastos. Nakipag-ugnayan ako sa maraming tagagawa ng inuming tubig. Umorder ako ng libu-libong bote ng tubig sa mataas na presyo. Hiningi kong maihatid dito sa parehong araw. Lahat ay inilagay sa ilalim ng imbakan ng tubig ng kuta. Ang imbakan ng tubig ay ginawa upang maging waterproof at maiwasan ang polusyon. Maaaring mapanatili ang pinagkukunan ng tubig sa mahabang panahon. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ako sa tagagawa para madaliin ang pagpapadala ng rainwater filtration system na may kasamang profesional na purification filter upang matiyak na kapag dumating ang katapusan ng mundo, kahit na maubos ang bottled water, makakakuha pa rin tayo ng tubig na mainom mula sa na-filter na ulan. Tungkol sa mga gamot, nakakuha ako sa iba't ibang paraan. Kabilang ang mga lehitimong parmasya at kumpanya ng medikal na kagamitan. Pati na rin ang paghingi ng tulong para sa mabilis na pagbili ng maraming karaniwang gamot at kagamitan pang emergency na nakaayos at nakategorya para madaling makuha sa oras ng pangangailangan. Para sa mga armas, nakipag-ugnayan ako sa pabrika ng hardware at nagpagawa ng maraming fire axe, steel pipe at panggugupit na kutsilyo. Mayroong ilang dosenang mataas na lakas na mga pana at higit sa 100 mga palaso. Ihanda ang lahat ng mga sandatang ito at gawing matalim. Balutin ang mga hawakan ng anti-slip na tela. Ilagay ito sa iba't ibang sulok ng kuta. Kasabay nito, magtalaga ng mga manggagawa na nagtatrabaho sa buong gabi sa paligid ng proteksyong hukay. Naglatag ng mataas na densidad na bakod na bakal. Kasama ng mga sistema ng babalang may panginginig. Basta may mga zombie o tao na lumapit. Mag-a-alarm ito. Tungkol sa enerhiya, bilang karagdagan sa mga solar panel sa itaas ng bodega. Nag-ipon din ako ng daan-daang bariles ng diesel at 3 malalakas na generator. Naghanda ako ng sapat na mga piyesa upang matiyak na kapag nagkaroon ng matinding panahon at naantala ang solar power, mabilis na makakapagsimula ng generator. Bukod dito, nakaayos din ako ng mga manggagawa na magbabago ng linya ng produksyon ng pabrika ng dilatang pagkain. Palitan ang ilang lumang kagamitan. Mag-imbak ng maraming hilaw na materyales at mga materyales sa pag-impact upang matiyak na sa pagdating ng katapusan ng mundo. Sa ilalim ng mga kondisyon ng pagkakaroon ng enerhiya, maaari nang ipagpatuloy ang paggawa ng mga lata. Magdagdag ng mga supply. Sa bawat dagdag na supply, mas tumataas ang sansa kung mabuhay sa katapusan ng mundo. Ang ganitong pakiramdam ng pagkontrol sa lahat ay higit na mas malakas ng daan-daang beses kaysa sa kawalang pag-asa at kawalang magawa sa nakaraang buhay. Isang araw na lang bago sumiklab ang katapusan ng mundo. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Agad akong nagsagawa ng komprehensibong pagsubok sa pagtatapos ng kuta. Una ay ang pagsubok sa depensa. Humiling ako sa mga profesional ng engineering team na mabilis na gayahin ang mabangis na atake ng mga zombie gamit ang malalaking makina. Napaulit-ulit na bumangga sa mga pintuan at bintana ng bala at sa mga pader. Ang resulta, ang mga pintuan at bintana ng bala ay nanatiling matatag. Walang kahit anong bitak sa mga pader. Ang mga pangproteksyong hook at ang panlabas na bakod na may kawad. Matagumpay na naharang ang pagsalakay. Kahit na kayang tiisin ang sabay-sabay na pag-akyat ng maraming tao. Ang pagiging nakatago ng lihim na pinto ay masusing sinuri. May isang tao na makakakita sa lokasyon ng lihim na pinto. Maliban kung alam ang tiyak na direksyon. Hindi ito maaring buksan. Susunod ay ang pagsusuri ng enerhiya. Pinutol ko ang panlabas na kuryente. Sinusubukan ang epekto ng supply ng kuryente ng solar panel. Matatag na naglalabas ng kuryente ang solar panel. Kayang mag-imbak ng sapat na karga ang baterya. Kahit sa sunod-sunod na maulang araw, kayang suportahan ng higit sa 3 araw. Pagkatapos ay sinimulan ang generator. Lahat ng 3 generator ay tumatakbo ng maayos. Matatag ang output power. Pagkatapos ay personal kong binilang ang inventaryo ng mga dilatang tubig at gamot. Umabot ang kabuang bilang ng mga lata sa 150,000. Libo-libong boat ng tubig. Mga gamot at kagamitan para sa pang-emergency. Sapat na ito para makasurvive ako ng higit sa 1 taon. Sa wakas, ang emergency test. Mabilis kong sinimulate ang iba't ibang sitwasyon. Bawat sitwasyon ay nagawa kong sundin ang mga naunang plano. Mabilis na makagawa ng tugon. Matapos ang pagsusulit, puno ako ng kumpiyansa. Sa loob ng 7 araw, mula sa isang ordinaryong tao, sa pamamagitan ng isang tiket na nanalo, naging survivor na may 150,000 lata. Isang matibay na kuta at sapat na supply. May 12 oras na lang bago sumiklab ang katapusan ng mundo. Agad kong isinara ang pabrika ng dilatang pagkain. Pinaalis ko ang lahat ng mga manggagawa. Binigyan ko sila ng malaking kompensasyon. Bilin ko sa kanila na umuwi agad at maghanda. Pagkatapos, inilipat ko ang huling batch ng dilata at mga supply. Sa kuta, sinuri ko ng mabuti ang lahat ng pasilidad ng depensa. Isara ang lahat ng pinto at bintana. Isara ang mga panlabas na daanan. Manatiling tahimik sa loob ng kuta. Maghintay sa pagdating ng kapahamakan na nakatakdang bumalot sa buong mundo. Malapit na ang katapusan. Ngunit binuksan ko ang isang lata ng beef na may amoy na nakakaakit. Habang tinitingnan ko ang monitor ng mga kalye na parang impyerno. Ang kawalang pag-asa at takot noong nakaraang buhay ay nawala na. Ang pabrika ng dilata na pinaganda ko ng husto ay magiging pinakaligtas na kuta sa apokalipsis. 3:00 ng madaling araw. Ang sigaw ng alarma ay ginising ako mula sa mahinang pagtulog.
Mabilis akong tumakbo papunta sa monitor. Magulo na ang kalye. Maraming tao ang nagsisigawan at sumusugod sa mga buhay na tao. Punong-puno ng mga sirang bahagi ng katawan at mga desperadong sigaw. Magkakasunod na banggaan ng mga sasakyan sa malayo. Ulap ng apoy ang umaakyat. Umaalon ang makapal na usok. Dumating ang katapusan ng mundo ayon sa takdang panahon. Sumunod ako sa naunang planong pang-emergency. Mabilis kong pinindot ang buton sa control panel. Isinara ko ang lahat ng panlabas na daanan ng fortress. Sinimulan ko ang panloob na sirkulasyon ng bentilasyon. Nakatakas sa amoy ng dugo at sigaw sa labas. Ang aking kuta ay parang tanso at bakal na pader. Matatag na nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Nakatakas sa lahat ng hangin at dugo sa labas. Pumunta ako sa lugar ng supply. Bukas ng isang lata ng beef. Biglang kumalat ang malinamnam na amoy ng karne. Nakatulong ito na mapawi ang lamig at dugo ng katapusan ng mundo. Biglang nagsimula mag-flash ang monitor. Nagiging malabo ang larawan. Agad kasunod nito, isang grupo ng mga taong armado ang lumabas sa monitor. Nasuot sila ng itim na combat uniform. May hawak na baril at pistola. Maayos ang kanilang mga hakbang. Mabilis na papalapit sa kuta. Ang mukha ng leader ay nagpalaki ng aking mga mata. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Siya ang kumuha ng huli kong yaman sa nakaraan. At itinulak ako sa gitna ng mga zombie. Tumingin sa aking kaaway habang ako'y kinakagat. Ngunit siya ay nabuhay muli. At nagbuo ng armadong grupo. Mas nakamamatay pa. Ay sinadya nilang itaboy ang daan-daang mga zombie. At pinalibutan ang aking kuta. Malinaw na nais nilang gamitin ang mga zombie para ubusin ang depensa ng kuta. At samantalahin ang pagkakataon upang pasukin ang kuta. At agawin ang lahat ng aking mga lata at supply. Sa sandaling ang mga zombie ay malapit ng tumama sa proteksyong kanal. Itinaas ng kaaway ang baril at itinutok sa butas ng pagmamasid. Sa sandaling handa nang ipindot ang gatilyo. Ang sistema ng enerhiya ng kuta. Biglang naglabas ng nakakabinging alarma ng pagkasira. Ang ilaw ay kumislap ng ilang beses. Ganap na naging itim ang monitor. Tumigil din ang sistema ng bentilasyon. Sa aking mga tainga, tanging ang malupit na sigaw ng mga zombie sa labas ang naririnig. At ang malupit na tawanan ng kaaway. Ang nakakabinging tunog ng alarma ng enerhiya ay biglang huminto. Ang kumikislap na ilaw ay biglang naging matatag. Ang aking nag-aalalang puso ay biglang humupa, hindi ito pagkasira. Kundi ang aking naunang itinakdang self-check ng proteksyon ng enerhiya. Na magpapatakbo lamang kapag may panlabas na malakas na electromagnetic interference. Mabilis akong tumakbo patungo sa control panel at pinindot ang pulang emergency button. Ang backup na nuclear-grade energy storage battery ng fort ay agad na nag-activate at ang monitoring screen ay nagbalik sa kalinawan. Ang sistema ng bentilasyon ay muling umandar at ganap na iniiwasan ang amoy mula sa labas. Ang mga matutulis na bakal sa ilalim ng proteksyon na kanal ay pinagana ng mataas na boltahe. Ang panlabas na bakod na bakal ay pinagana ng 100,000 boltahe. Muli kong pinagana ang fuel injection device sa loob ng kanal. Agad na nagliyab ang malaking apoy. Ang mga lumapit na zombie ay agad na naging uling ng mahawakan ang electric fence. Ang mga zombie na tumalon sa apoy ng kanal ay nagliyab at nag-ingay. Mahigit sa 100 zombie ang agad na nawasak ng kalahati. Namutla ang nakangiting mukha ng kaaway, pinipigilan niya ang kanyang mga tauhan na bumaril. Tumama ang bala sa pader na gawa sa bakal at konkreto na kalahating metro ang kapal, nag-iwan lang ng bahagyang marka. Pinaputok ko ang nakatagong pana mula sa posisyon ng lookout, tumpak na tinamaan ang balikat ng ilang mga mandirigma. Muling naglabas ng kuryente ang mataas na boltahe na barbed wire. Pinukaw ang mga kalaban na malapit sa kuta, pinipilitan silang manginig sa buong katawan. Nang makita nilang hindi na maganda ang kalagayan, nagmadaling tumakas ang kaaway kasama ang kanilang natitirang yaman. Hindi na nila nagawang kunin pa ang mga armas sa lupa. Habang pinapanood ko ang kanilang mapagpanggap na mga likod sa monitor, niyayakap ko ang aking kamao. Babay na utang sa dugo, babayaran ko isa-isa. Mabilis kong sinuri ang lahat ng pasilidad ng kuta. Walang sira ang depensa, sapat ang imbaka ng enerhiya. 5,000 lata ng delata, ligtas na ligtas. Sa krisis na ito, tinalo ko ng buong buo gamit ang absolute na kalamangan. At napagtanto ko ng lubusan, na ang hawak na matibay na pera at matibay na kuta ay ang tunay na lakas sa katapusan ng mundo. Kumpirmahin ang pag-aalis ng krisis sa paligid. Ang lihim na pintuan ng kuta, hawak ang pang-apoy na palakol. Lumabas sa depensa. Ang mga labi ng mga zombie sa trench ay nag-umapaw. Ang amoy ng sunog ay halo-halong may amoy ng dugo sa hangin. Gamit ang bakal na tubo. Nilinis ko ang mga labi ng maayos. Muling pinadalisay ang mga matutulis na bakal sa ilalim ng kanal. Nagdagdag ng gasolina at kuryente mula sa grid. Nakalat ang mga rifle at pistola na iniwan ng kaaway. Kinuha ko ang lahat ng mga sandatang ito. Inilagay ko ito sa mga kategorya sa bodega ng armas ng kuta. Pinunan ang kakulangan sa malalayong apoy. Bumalik ako sa monitoring room upang kunin ang mga nakaraang video. Natagpuan ang kuta ng grupo ng kaaway. Nasa abandonadong pabrika sa gilid ng bayan, 3 kilometro lang mula sa kuta. 1 oras na bomba na pwedeng pumutok anumang oras. Muling binilang ko ang lahat ng kagamitan. 15,000 lata ng dilata, walang nasira. Libu-libong balde ng tubig ang nakaimbak ng maayos. Kompleto ang mga gamot at kagamitang pang-emerhensya. Maayos ang takbo ng diesel at solar power equipment. Gabi na akong nagpatibay sa mga mahihinang bahagi ng kuta. Maglagay ng bala ng salamin sa lookout. Maglagay ng mga landmine sa paligid ng lihim na pinto. Ikonekta ang linya ng produksyon ng pabrika ng dilatang pagkain sa kuta sa pamamagitan ng ilalim na daan. Tiyakin ang kaligtasan ng paglipat ng mga supply sa buong proseso. Pagkatapos magawa ang lahat ng ito, nag-umpisa ng magliwanag sa silangan. Ang unang sinag ng araw sa katapusan ng mundo ay pumasok sa pamamagitan ng monitor.
Walang kahit anong init, tanging walang katapusang kawalang buhay. Nakasandal ako sa control panel, may kaunting pagpapahinga sa aking isipan. Hindi titigil ang mga kaaway at ang mga krisis ay patuloy na dumarami. Kailangan kong bilisan ang aking mga hakbang upang palakasin ang aking lakas. Para makapagpatuloy ako sa pagtayo sa mundong ito. Dumarating ang gabi at ang dilim ng mundo ay bumabalot sa lupa. Tanging ang liwanag ng kuta ang kapansin-pansin sa dilim ng gabi. Inaasahan ko na atake ang mga kaaway sa gabi. Naghanda na ako ng 3 patibong sa paligid ng kuta. Ang unang patibong ay ang ulan ng mga palaso na triggered ng mga panghampas. Ang pangalawang antas ay ang nakatagong malalim na hukay. Ang pangatlong antas ay ang mataas na boltahe na kable. Sa madaling araw, may ilang anino na lumitaw sa monitor. Ang kaaway ay dinala ang higit sa 20 tauhan na tahimik na lumapit sa kuta. Sinubukan nilang iwasan ang proteksyon na kanal at sumugod sa lihim na pinto. Nang sila'y pumasok sa saklaw ng bitag, agad na na-trigger ang panghila. Maraming mga palaso mula sa dilim ang sumabog. Ang mga kaaway sa unahan ay bumagsak na may malalakas na sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang natitirang kalaban ay nagpanik at tumakbo palayo, nagsisigawan at nahulog sa malalim na hukay. Natusok ang katawan nila ng mga tinik sa ilalim ng hukay. Nakakaiwas ang kalaban gamit ang kanyang mabilis na galaw. Ngunit nahuli siya ng mataas na boltahe na elektrikal na bakod at nanginginig ang buong katawan, hindi makagalaw. Binuksan ko ang lihim na pinto, hawak ang bakal na tubo, lumabas sa kuta. Dahan-dahan akong lumalakad papunta sa kalaban na nakulong. Punong-puno ng puot at takot ang mata niya. Napatigil ang katawan niya dahil sa kuryente, hindi makakilos kahit makaalis pa. Hindi ako agad na kumilos, sa halip ay ginamit ko ang tali para mahuli siya ng mahigpit. Dinala siya pabalik sa silid ng interogasyon sa kuta. Nilinis ko ang paligid, tinanggal ang mga natitirang kalaban at kinuha ang lahat ng armas. Sinuri ang mga bitag at walang nasira, inayos ang depensa. Bumalik sa silid ng interogasyon, tinitigan ko ang kalaban sa harap ko. Sa nakaraang buhay, malinaw pa sa aking isipan ang eksena kung paano niya ako itinulak sa mga zombie. Ngayon, hindi ko siya papayagang mamatay ng basta-basta. Kukunin ko ang lahat ng impormasyon mula sa kanya. Papaluhurin ko siya sa mga sakit na dulot ng kanyang mga nagawa sa nakaraan. Gagamitin ko ang pinakamahalagang malinis na tubig at mga gamot sa sakit bilang pusta. Madali kong makukuha ang lahat ng impormasyon mula sa aking kaaway. Ang pangalan niya ay Zhang Li, isang dating leader ng underground gang. Matapos ang katapusan ng mundo, nagtipon siya ng ilang mga tulisan. Sinasakop nila ang mga abandonadong pabrika sa labas ng lungsod at nabubuhay sa pang-aagaw ng mga suplay ng mga nakaligtas. Ngayon, nakatuon siya sa aking kuta. Naghahangad ng 15,000 lata ng dilata at matibay na depensa. Ipinahayag din niya na may nakatagong 12 baril at malaking halaga ng bala sa abandonadong pabrika. At may daan-daang manggagawa na pinilit niyang mangolekta ng mga suplay para sa kanya. Pagkatapos malaman ang balita, agad akong gumawa ng plano para sa isang pagsalakay. Kasabay nito, nagbago ako ng linya ng produksyon sa pabrika ng dilata sa Magdamag. Upang i-upgrade ang karaniwang dilata sa emergency energy can. Nagdagdag ng bitamina at protein concentrate. Pinalawig ang shelf life hanggang 5 taon. Maging pangunahing material para sa kaligtasan sa huling mga araw. Itinaas ko ang antas ng depensa ng kuta sa pinakamataas na antas. Iniwan ko ang otomatikong sistema ng depensa upang matiyak ang seguridad habang ako'y wala. Pinili ko ang pinakamatalim na pang-apoy at mataas na lakas ng mga palaso. Nag-empeke ng sapat na mga lata ng enerhiya at malinis na tubig para sa mahabang laban. Ang tunog ng makina ng produksyon ay umuugong sa pabrika ng mga lata. Ang bagong uri ng mga lata ng enerhiya ay patuloy na lumalabas. Ang inventaryo ng mga materyales sa bodega ay muling na-upgrade. Nakatingin ako sa monitor ng abandonadong pabrika, may malamig na ningning sa mata. Hindi lang target ng paghihiganti ang base ni Zhang Li. Ito rin ang unang hakbang para palakasin ang aking lakas. Kapag nakuha ko ito, opisyal nang magsisimula ang aking imperyo sa katapusan ng mundo. Sa madaling araw, maingat akong umalis sa kuta. Sundin ang ruta na nakatala sa monitor. Pumunta sa abandonadong pabrika ni Zhang Li ng palihim. Gulo ang kalye sa panahon ng katapusan ng mundo. Mga abandonadong sasakyan na nakakalat. May mga zombie na naglalakad sa kanto. Batay sa karanasan ko sa nakaraang buhay. Tahimik kong iniiwasan ang lahat ng panganib. Matagumpay na nakarating sa paligid ng pabrika. May mga tao sa paligid ng pabrika na nagbabantay. Hawak ang mga batuta at baril, mahigpit ang seguridad. Naghahanda na akong sumugod nang bigla akong nakarinig ng sigaw ng tulong mula sa sulok ng pabrika. Isang binatilyo ang pinilit ng 2 gangsta. Gusto nilang agawin ang kalahating tinapay na nasa kanyang braso. Mahina at payat ang binatilyo. Pero matibay niyang iningatan ang pagkain. Punong-puno ng katigasan ang mata niya. Bigla akong pumihit at pinutol ng tumpak ang pulso ng gangsta gamit ang pana. Mabilis kong pinutol ang bato ng isa pang gangsta gamit ang fire axe. Natakot sila at takot na tumakbo, nagkagulo at nagkakahiyaan pa. Ang binatilyo ay labis na nagpapasalamat sa akin, siya ay si Lin Hao. Sa nakaraang buhay, siya ay isang manggagawa sa pabrika ng dilatang pagkain. Matapos ang katapusan ng mundo, nahuli siya ni Zhang Li para maging tagapagtrabaho. Ang kanyang pamilya ay matagal nang namatay sa mga bibig ng mga zombie. Sanay si Lin Hao sa loob ng pabrika. Nais niyang maging aking gabay upang matulungan akong sakupin ang pabrika. Binigyan ko si Lin Hao ng isang lata ng enerhiya. Kumain siya ng mabilis at sa kanyang mga mata ay muling nagliyab ang pag-asa. Sa tulong ni Lin Hao, hindi ko na kailangang magpilit para makapasok sa loob ng pabrika. Sumusunod ako kay Lin Hao, nilalampasan ang likod na pinto at iwasan ang mga bantay. Dahan-dahang nilalapitan ang pangunahing bahagi ni Zhang Li. Malapit nang magsimula ang isang tahimik na atake. Sa pangunguna ni Lin Hao, matagumpay akong nakapasok sa abandonadong pabrika. Punong-puno ang pabrika ng mga nakaw na kalat-kalat na gamit.
Mahigit 100 nakaligtas, maputla at mahihina, ay pinangangalagaan ng mga gang para magtrabaho. Hindi man lang nakakain ng isang buong pagkain. Nasa ikalawang palapag ng pabrika ang opisina ni Zhang Li. May 2 armadong gwardiya sa pintuan na mahigpit ang seguridad. Pinapakalma ko si Lin Hao para sa mga nakaligtas. Habang ako ay dumaan sa ilalim ng bintana, tumpak kong pinanawa ng bolang pang-cruise ang lalamunan ng 2 gwardiya. Tahimik na nalutas ang hadlang. Binuksan ko ang malaking pintuan ng opisina. Nakatagpo ang mga tauhan ni Zhang Li na nag-uusap at naghahati ng nakulimbat. Nang makita ako, agad silang nagpanik at kinuha ang kanilang mga armas para lumaban. Hawak ko ang pang-apula ng apoy. Sa tulong ng aking matibay na katawan at karanasan sa labanan mula sa nakaraan, mabilis kong nilinis ang buong lugar. Sa bawat pagdaan ng pang-apula, ang mga kaaway ay bumabagsak. Sa loob ng ilang minuto, naalis ko na ang lahat ng aking mga tauhan. Si Zhang Li ay nakatali sa upuan, nakatingin sa mga katawan sa paligid. Natatakot at nanginginig, wala na ang kanyang dating kayabangan. Lumapit ako sa harap niya, nang walang anumang pagdadalawang isip, at ako mismo ang nagtapos sa kanyang buhay. Sa wakas, nabayaran na ang utang ng dugo mula sa nakaraang buhay. Kinuha ko ang lahat ng armas at bala sa pabrika, at tinipon ang mga suplay na naipon ni Zhang Li, at hinati ang mga dilatang pagkain sa lahat ng mga nakaligtas. Kumain ang mga nakaligtas ng masaganang pagkain na matagal na nilang hindi natitikman. Sila'y nagpapahayag ng pasasalamat at handang sumunod sa akin. Tumingin ako sa harap ng tao at alam kong hindi na ako nag-iisa. Ang grupong ito ay magiging pangunahing puwersa sa aking dominasyon sa katapusan ng mundo. Matapos makuha ang mga nakaligtas sa abandonadong pabrika, inilipat ko ang lahat sa kuta ng pabrika ng dilatang pagkain. Si Lin Hao, na matalino at mahusay sa kanyang mga gawain, ay itinalaga ko bilang lider ng gwardiya. Siya ang responsable sa pagsasanay sa mga nakaligtas upang bantayan ang kuta. Inilaan ko ang mga gawain ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang malakas ang katawan ang responsable sa depensa at paglabas para mangalap ng mga supplies. Ang maingat ang responsable sa pagbilang at pamamahala ng mga pagkain sa lata. Ang marunong sa teknolohiya ang responsable sa pagpapanatili ng enerhiya at linya ng produksyon. Ang operasyon ng kuta ay biglang naging maayos at organisado. Kasama ang aking grupo ng mga tagapagbantay, nililinis namin ang paligid ng pabrika mula sa mga zombie. Ginagawang bantay silya ang abandonadong pabrika. Nagdadagdag kami ng mga kamera at kuryente bilang unang depensa. Ngunit nang pumasok na sa tamang landas ang lahat, biglang nag-ingay ang alarma ng monitoring. Nagtulungan ang mga natitirang tauhan ni Zhang Li sa 2 iba pang masasamang puwersa sa paligid. Nagtipon ng daan-daang tao na may dalang maraming zombie at muling inatake ang kuta. 3 beses ang dami ng kaaway kumpara sa akin. At may kasamang simpleng pampasabog, agad na naging kritikal ang sitwasyon. Nananatili akong kalmado at nag-utos na simulan ang huling sistema ng depensa ng kuta. Nagsimula ang mga sistema ng proteksyon, ang mga tangke ng gasolina, mataas na boltahe na kuryente, at mga otomatikong panghampas. Inutusan ko rin ang mga gwardiya na bantayan ang mga lookout at gumamit ng baril para sa malalayong atake sa kaaway. Pinilit ng kaaway na itulak ang mga zombie, ngunit tuluyan silang naharang ng kuryente at mga tangke ng apoy. Ang dinamita ay itinapon sa pader at nag-iwan lamang ng mababaw na butas. Ang otomatikong panghampas ay patuloy na nagpapalabas ng mga palaso, ang mga kaaway ay sunod-sunod na bumabagsak. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ang mga kaaway na inaatake ay halos kalahati na ang namatay o nasugatan. Ang mga natitirang tao ay natatakot at nagkawatak-watak, hindi na naglakas loob na lumapit sa kuta. Sa laban na ito sa depensa, nagtagumpay ako ng walang nasugatan. Ang reputasyon ng kuta ay lubos na kumalat sa mga kalapit na lugar. Matapos mapatalsik ang pinagsamang pag-atake, mayroon akong pagpipilian na manatiling nakadepensa. Ngunit nagpasya akong umatake at tuluyang alisin ang mga masamang puwersa sa paligid. Pinayagan ko si Lin Hao na pangunahan ang grupo ng mga gwardiya na manatili sa kuta. Samantala, pinili ko ang 5 pinakamagaling na kasapi. Dalang-dala ang sapat na energy cans at mga baril. Nagdaang gabi, sinalakay namin ang 2 grupo ng masasamang puwersa. Ang 2 grupong ito ay walang awang nananakit, naninira at nang-aabuso. Galit na galit ang mga nakaligtas sa kanila. Nang malaman nilang lalaban ako, agad silang nagbigay ng impormasyon. Batay sa impormasyon, una kaming umatake sa mahina na lokasyon ng mga tambakan ng basura. Natutulog pa ang kaaway, kaya't madali naming nakontrol. Kumuha ng lahat ng armas at supply at nahuli ang lahat ng miyembro. Pagkatapos, agad kaming nagmadali patungo sa underground garage ng isa pang masamang puwersa. Mahigpit ang seguridad ng mga kaaway dito, ngunit hindi pa rin ito mapigilan ang aming atake. Sa aking tumpak na pagbaril at mabilis na galaw, ako ang unang nakatapos sa leader ng kaaway. Ang natitirang mga kaaway ay nagpasurrender na walang leader. Sa loob ng isang gabi, nalinis ko ang lahat ng masamang puwersa sa paligid. Napalaya ang daan-daang naligtas na biktima na pinilit. Nakuha ang daang mga baril at libu-libong bala. At maraming malinis na tubig, gamot at gasolina. Dinala namin ang lahat ng supply at mga naligtas pabalik sa kuta. Pinalaki namin ang populasyon ng kuta hanggang 500. Dobleng dami ang mga supply, ang lakas ay nagkaroon ng malaking pag-angat. Nakatayo ako sa tuktok ng kuta. Tinitingnan ang maayos na mga tao sa ibaba, puno ng damdaming makabayan. Noong nakaraan, ang mga insekto ay naging mga Panginoon. Ako ang magtatakda ng mga patakaran sa katapusan ng mundo. Habang dumarami ang populasyon at mga supply, hindi na kayang tugunan ng dating sistema ng depensa. Inutusan ko ang buong pagpapahusay ng depensa ng kuta upang mabuo ang pinakahuling linya ng pagtatanggol. Pinangunahan ko ang mga teknikal na tauhan sa pag-ayos ng mga kanal upang mapalalim ito ng 3 metro. Naglagay kami ng mga nakataas na bakal na tinik at mga butas na pwedeng pasukan ng gasolina sa ilalim ng kanal.
Pinahiran namin ang mga pader ng kanal ng makinis na ceramic coating, kaya't hindi makakaakyat ang mga zombie at kalaban. Muling nagpatayo ako ng 3 metrong mataas na bakod na pangdepensa sa paligid ng kanal. Sa ibabaw ng bakod, naglagay ako ng umiikot na otomatikong pana. Bawat 10 metro, nag-install ako ng isang high-definition na kiki at vibration alert system. Para sa 360 degree na walang patid na depensa. Ang mga pinto at bintana ng kuta ay pinalitan ng titanium armor plates. Pinatibay ito hanggang sa 20 sentimetro ang kapal, kaya nitong tumaga sa atake ng heavy machine guns at rockets. Gamit ang mga nakulimbat na bomba, naglagay ako ng emergency explosive devices sa ilalim ng kuta. Para sa agarang pagsabog kapag kinakailangan. Kapag naharap sa isang hindi maiiwasang krisis, maaaring pasabugin ang aparato upang hadlangan ang pag-atake ng kaaway. Ang underground na daanan ng pabrika ng lata at kuta ay pinalawak, pinatibay at nilagyan ng mga pintuang pang-eksplosyon at surveillance. Naging ligtas na daanan para sa paglipat ng mga supply at paglikas ng mga tao. Matapos ang pag-upgrade ng lahat ng mga pasilidad sa depensa, nagsagawa ako ng komprehensibong pagsusuri. Ang mga machine gun fire, pagsabog ng mga pampasabog, at pagsalakay ng mga zombie ay hindi kayang yumanig sa kuta kahit kaunti. Itong kuta na na-convert mula sa pabrika ng lata. Naging pinakamalakas na pader ng tanso at baka sa katapusan ng mundo. Walang kaaway ang makakapasok, walang panganib ang makakaabot, na nagbabantay sa aking imperyo ng dilatang pagkain at sa lahat ng tagasunod. Matapos itayo ang huling depensa, ang pangalan ng kuta ng dilatang pagkain ay kumalat sa loob ng 100 milya. Nagtakda ako ng mahigpit na mga patakaran sa pagsala. Itinatakwil ang mga tuso at mapanlinlang ng mga tao na nag-aapoy, nagnanakaw at umaabuso. Tinatanggap lamang ang mga tapat, mabuti at handang magtrabaho ng mga nakaligtas. Para sa mga nakaligtas na sumali, ako ang namamahagi ng pagkain at tirahan. Hinihingi silang makilahok sa mga gawain ng depensa at produksyon ng kuta. Ang pamamahagi ng mga enerhiya at mga supply sa buhay ay hindi magpapalakas ng mga tamad. Matapos ang pagsasala, ang populasyon ng kuta ay umabot sa 1,000 tao. Hinati ko ang mga tao sa 4 na pangunahing departamento, bantay, produksyon, logistik at teknolohiya. Bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin at mahusay na tumatakbo. Ang bantay ay pinangunahan ni Lin Hao at pinalawak sa 200 tao. Binigyan sila ng mga dekalidad na armas at espesyal na kagamitan para sa depensa at labanan. Ang departamento ng produksyon ang responsable sa pagpapatakbo ng linya ng produksyon ng lata, araw at gabi, para sa paggawa ng mga enerhiya. Ang departamento ng logistics ay namamahala sa inventaryo ng mga materyales at pamamahagi upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat. Ang departamento ng teknolohiya ay nagpapanatili ng sistema ng enerhiya at nagmamanman sa mga depensa habang patuloy na ina-upgrade ang mga pasilidad. Nag-set up din ako ng training ground para sa araw-araw na pagsasanay ng mga gwardiya sa kanilang kakayahang makipaglaban. 1,000 tao ang nagkakaisa sa ilalim ng aking pamumuno, disiplinado at nagkakaisa. Naging pinakamalakas na puwersa ng mga nakaligtas sa paligid. Ang mga lata na dati ay hindi pinapansin. Ngayon ay naging pangunahing yaman na nagpapanatili sa buong puwersa. At sa tulong ng mga lata at kuta, ganap na nilang kontrolado ang kapangyarihan sa pagsalba sa paligid. Unti-unting bumaba ang bilang ng mga zombie sa paligid ng kuta, akala namin magiging maayos na ang sitwasyon. Ngunit biglang may nakuhang kakaibang eksena sa monitoring. Isang malaking mutant na mabilis ang galaw ang lumitaw sa kalye. Mas matindi pa kaysa sa ordinaryong zombie, ilang beses na mas malakas, hindi matamaan ng baril o espada, at maaaring umatake sa tao. Unang mutant ang umatak sa forward outpost. 2 gwardiya ang hindi pinalad na makaligtas. Nabutas ang depensa at may butas na. Agad akong nagdala ng mga elite na gwardiya, patungo sa lugar matapos kong matanggap ang balita. Ang halimaw na nagbago ay may itim na matigas na balahibo at nakabukas na pangil. Sinasalanta nito ang pader ng outpost ng may kasabikan. Ang mga karaniwang bala ay nag-iiwan lamang ng mababaw na marka sa katawan nito. Hindi ito makakapagdulot ng nakamamatay na pinsala. Naalala ko ang karanasan mula sa nakaraang buhay na ang mga kahinaan ng halimaw ay nasa ulo at puso. Inutusan ko ang mga kasamahan na gamitin ang mga pang-atsara upang akitin ang atensyon ng halimaw. Habang ako naman ay may hawak na espesyal na kutsilyong gawa sa haluang metal at umikot sa likod ng halimaw. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para tagain ang ulo nito. Tumama ng eksakto ang itak sa mata ng mutadong hayop at bumaon hanggang bungo. Napahiyaw ito ng matindi at masakit. Bumagsak ito ng malakas sa lupa at tuluyang nawala ng buhay. Dinala ko ang bangkay ng mutadong hayop pabalik sa kuta. Napag-alaman ng mga teknisyan na ang laman ng mutadong hayop ay napakataas ng enerhiya, higit pa sa karaniwang karne. Agad kong inutusan ang mga gwardiya na manghuli ng mga mutadong hayop sa labas. Maaari itong mag-alis ng panganib at makakuha ng dekalidad na sangkap. Para sa susunod na pag-upgrade ng lata, ang krisis ng mga mutant na hayop na ito ay hindi lamang hindi nakasakit sa aking kapangyarihan, kundi nagdala pa sa akin ang bagong pagkakataon. Dadalahin ko ang karne ng mga mutant na hayop pabalik sa pabrika ng lata, upang makipagtulungan ang teknikal na departamento at ang produksyon. Sa pagsasama ng karne ng mutant na hayop at mga bitamina at protina na konsentrado, nagawa ang bagong uri ng lata ng karne ng mutant na halimaw. Ang densidad ng enerhiya ng lata na ito ay 10 beses ng karaniwang lata ng enerhiya. Isang lata lang ang kayang suportahan ang buong araw ng pag-ubos ng lakas. Nakakapagpalakas din ito ng katawan at nagpapataas ng immune system. Naging natatanging top-tier currency sa mundo ng katapusan. Inuna kong ipamahagi ang bagong lata sa mga miyembro ng gwardiya. Matapos kumain ang mga miyembro, malaki ang pagtaas ng kanilang lakas at kakayahang makipaglaban. Dumami ang bisa sa pagpatay ng mga mutant na halimaw. Mga survivor sa paligid. Nalaman ng tungkol sa bagong uri ng lata at nagpadala ng mga tao para makipagkalakalan.
gamit ang mga baril, bala, gasolina, gamot at iba pang mga bihirang materyales. Kapalit ng isang lata ng karne ng mutated na hayop. Noong dati ay humihingi ng tulong sa iba ang mga survivor. Ngayon ay kailangan nilang magdala ng mahahalagang materyales para humingi sa akin ng isang lata. Ang ganitong pagbabago ng katayuan ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Nagtayo ako ng espesyal na lugar para sa kalakalan at nagtakda ng mga patakaran sa kalakalan. Gamitin ang bagong uri ng lata para monopolyo ang lahat ng kakaunting yaman sa paligid. Muling tumaas ang inventaryo ng mga yaman ng kuta, patuloy na lumalawak ang impluwensya. 150,000 lata ng karaniwang pagkain, kasama ang walang katapusang bagong uri ng lata ng mutant na hayop. Nakapagbigay sa akin ng ganap na kontrol sa daluyan ng yaman sa katapusan ng mundo. Naging isang nilalang na hindi kayang hamakin ng sinuman. Lalong tumitibay ang pundasyon ng imperyo ng lata. Ang kasikatan ng bagong uri ng lata ay nagdulot ng takot sa mga kalapit na puwersa. At muling nagpasiklab ng pagnanais ng mga nakatagong kaaway. Nakita ko sa monitoring na ang mga masasamang puwersa na tumakas dati ay natutong kontrolin ang mga mutadong hayop gamit ang espesyal na amoy para akitin ang mga mutadong hayop. Sinubukan nilang pasukin ang kuta at agawin ang bagong uri ng dilata. Maraming mutadong hayop ang dinadala nila sa paligid ng kuta at pinapaloob sa malupit na pagtulak sa pader na pangdepensa. Hindi mapipigilan ng ordinaryong depensa. Kalmado akong nagdesisyon na isara agad ang lahat ng daan palabas. Sinimulan ko ang pag-spray ng gasolina sa proteksyon na kanal at ang high voltage na bakod. At pinaputukan ng mga tauhan gamit ang espesyal na panlaban ng mga pana para sa mga mutadong hayop sa kanilang mga kahinaan. Kasabay nito, inutusan ko ang teknikal na departamento na bumuo ng nakakapangilabot na gas na kinainisan ng mga mutant na halimaw. Ipinakawala ito sa paligid ng kuta sa pamamagitan ng sistema ng bentilasyon. Nang naamoy ng mga mutant na halimaw ang gas, agad silang naging magulo at balisa. Hindi na sila nakinig sa kontrol ni Kanyu at sa halip ay lumingon at inatake ang mga sundalong kumokontrol sa kanila. Ang mga sundalo ay nahuli sa akto at tinaga ng mga mutant na halimaw. 10 mutant na halimaw ang pinatay sa ilalim ng atake ng electric fence at crossbow. Nagpadala ako ng tao upang linisin ang labanan at kolektahin ang mga materyales na iniwan ng mga sundalo. Pinalakas ko rin ang depensa ng outpost upang maiwasan ang mga katulad na insidente na mangyari muli. Muli kong madaling nalutas ang krisis na ito. At tuluyan ng nilinis ang mga natitirang kaaway sa paligid. Wala nang anumang puwersa sa paligid ng kuta na magtatangkang lumaban sa akin. Matapos malutas ang krisis ng mga mutant na hayop, inutusan ko ang pagkuha sa abandonadong pabrika ni Zhang Li at lahat ng mga base ng masamang puwersa. At lahat ito ay ginawang mga subbase ng kuta, na bumubuo ng isang espesyal na puwersa na nagtutulungan. Pinag-ugnay ko ang pangunahing kuta sa mga subbase sa ilalim ng lupa. Ginagamit ang linya ng produksyon sa pabrika ng dilata para maghatid ng mga supplies sa subbase. Dagdag pa, naglalagay sila ng mga sistema ng depensa at mga kagamitan sa pagmamanman sa subbase para sa buong saklaw na kontrol. Ang bawat subbase ay responsable sa pangangalap ng mga kalapit na supplies, panghuhuli ng mga mutadong hayop at pag-aalaga sa mga nakaligtas. Ang pangunahing kuta naman ang responsable sa paggawa ng dilata, pag-develop ng teknolohiya at pamumuno sa operasyon. Lalong umuunlad ang buong sistema ng puwersa. Pinapalawak ko ang linya ng produksyon ng bagong mutadong karne sa dilata. Araw at gabi, walang tigil ang produksyon na umabot na sa higit sa 100,000 lata. Ang karaniwang energy na dilata naman ay umabot na sa 50,000 lata. Maging pinakamalaking unit ng imbakan ng mga supply sa katapusan ng mundo. Pinalawak ni Lin Hao ang kanyang pangkat ng mga tagapagtanggol sa 500 tao. Lahat ay nilagyan ng mga dekalidad na armas at bagong uri ng lata. Ang aming lakas sa laban ay nangingibabaw sa lahat ng nakapaligid na unit. Nakatayo ako sa tuktok ng pangunahing kuta. Tinitingnan ang magkakadugtong ng mga base at walang katapusang supply. Naiintindihan ko sa aking puso na ang aking imperyo ng lata ay nagsimula ng umunlad. Ang kawalang pag-asa at kawalang magawa ng nakaraang buhay ay nawala na. Ngayon, hawak ko ang napakaraming lata at malakas na kapangyarihan. Sa gitna ng katapusan ng mundo, ako'y humahampas ng hangin at ulan, walang makakapigil sa akin, ang landas ng pamumuno ay lumalawak. Habang ang aking kapangyarihan ay patuloy na lumalawak, biglang nagpadala ang opisyal na malaking ligtas na sona ng tao upang makipag-ugnayan. Ang namumuno ay ang komandante ng dating ligtas na sona. Ang taong ito ay makatarungan at matuwid ngunit puno ng ambisyon. Nais niyang isama ang aking imperyo ng lata sa ilalim ng opisyal na pamamahala. Alam kong kulang ang mga supply sa opisyal na ligtas na lugar. Ang layunin ng pagkuha sa akin ay upang makuha ang aking mga lata at kuta. Sa halip na direktang tumanggi, dinala ko ang komandante sa aking kuta. Linya ng produksyon at imbakan ng supply, 500,000 lata ng karaniwang pagkain. 10,000 lata ng pinakamataas na uri ng mutant na hayop. Ang matibay na sistema ng depensa at malakas na gwardiya ay labis na nagulat sa komandante. Malinaw kong sinabi na ang aking puwersa ay hindi tatanggap ng pagkuha. Ngunit maaari tayong makipagtulungan ng pantay sa opisyal na ligtas na lugar. Palitan ng mga bagong dilatang pagkain para sa mga medikal na kasangkapan ng ligtas na lugar. Mga guhit ng armas at mga datos ng pananaliksik ng mga gising na tao. Matapos timbangin ang mga benepisyo at panganib, sa wakas ay pumayag ang commander sa aking mga kondisyon. Pumirma ang magkabilang panig ng kasunduan sa kooperasyon upang bumuo ng pantay at nagtutulungan na relasyon. Gumamit ako ng 1,000 dilatang karne ng nabagong halimaw para makuha ang pinakamataas na medikal na kagamitan at mga guhit ng paggawa ng baril mula sa opisyal. Nagsimula ang Departamento ng Teknolohiya na bumuo at mag-produce ng mga baril batay sa mga guhit. Hindi na umaasa sa mga nakuhang armas. Sa pakikipagtulungan na ito, nagtakda ako ng mga pangunahing interes na mawawala.
Sa halip, nakakuha ako ng mga bihirang teknolohiyang mapagkukunan at muling umangat ang kapangyarihan. Naiintindihan din ng opisyal na ligtas na lugar na ako si Buye. Hindi ako isang pounds na madaling manipulahin, kundi isang kapantay na pinuno sa pakikipagtulungan. Matapos makipagtulungan sa opisyal na ligtas na lugar, nalaman ko na nagkaroon ng malubhang krisis sa supply sa ligtas na lugar. Milyon-milyong mga nakaligtas ang nagugutom at araw-araw may namamatay dahil sa gutom at sakit. Muling nakipag-ugnayan sa akin ang komandante ng ligtas na lugar. Umaasa siyang makabili ng maraming lata ng enerhiya upang maibsan ang krisis. Sinamantala ko ang pagkakataong ito upang magmungkahi ng barter. Palitan ng mga lata ng enerhiya ng gasolina mula sa ligtas na lugar. Mga gamot, buto, materyales sa konstruksyon at iba pang mga bihirang yaman. Kasabay nito, humiling ako na buksan ang mga daanan ng kalakalan sa ligtas na lugar. Pahintulutan ang aking grupo na makapasok at makalabas ng libre upang mangolekta ng mga supply. Dahil sa pangangailangan na iligtas ang mga nakaligtas, napilitan ang komandante na tanggapin ang lahat ng aking mga kondisyon. Naglaan ako ng 100,000 lata ng karaniwang enerhiya at 1,000 lata ng karne ng mutated na hayop. Ang mga lata ay ipinadala sa opisyal na ligtas na lugar upang masolusyonan ang agarang pangangailangan ng ligtas na lugar. Milyon-milyong nakaligtas ang nagpasalamat sa akin dahil sa mga lata. Ang aking reputasyon ay kumalat sa buong opisyal na ligtas na lugar. Sangkaterbang nakaligtas ang nais sumali sa aking puwersa. Nakakuha ako ng napakaraming bihirang yaman sa pamamagitan ng kalakalan. Ang sistema ng enerhiya ng kuta ay ganap na na-upgrade. Ang linya ng produksyon ay pinalawak ng 3 beses at ang produksyon ng lata ay dumoble. Ang mga daanan ng kalakalan sa opisyal na ligtas na lugar ay bukas para sa akin. Ang aking impluwensya ay direktang sumasaklaw sa buong lungsod. Naging pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo ng katapusan. Ang mga dating ordinaryong tao ngayon ay kayang iligtas ang milyon-milyong mga nakaligtas. Kontrolado ang mga yaman ng opisyal na ligtas na lugar. Ang pakiramdam na ito ay hindi kailanman mararanasan sa nakaraang buhay. Isang buwan matapos ang pagdating ng katapusan ng mundo. Lalong dumami ang mga nakaligtas na nagising sa kanilang mga natatanging kakayahan at naging makapangyarihang mga awaken. Ang mga awakener sa opisyal na ligtas na zone ay naging pangunahing puwersa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, nalaman ko na si Zhang Li noong buhay pa ay isang awakener na mailakas. Ngunit dahil mahina lang siya, madali ko siyang napatay. Ayon sa intelihensya mula sa opisyal na ligtas na zone, may isang top-level na awakener na lumitaw sa malalim na bahagi ng lungsod. Nagtayo ng madilim na grupo ng mga awakener na nanghuhuthot ng mga supplies at nananakit ng mga nakaligtas. Nakatutok sila sa aking imperyo ng mga dilata. Akala ko lagi na may sandigan lang ako sa mga dilata at mga kuta. Ngunit sa isang pagkakataon ng pangangaso sa mga mutant na hayop, aksidenteng nagising ang aking kakayahang pang-espasyo. Isang espasyo na may sukat na 100 metro kubiko ang lumitaw sa aking isipan. Maaari kong ilagay ang mga kagamitan at armas dito ng walang limitasyon. Hindi na kailangang magdala ng bag, kaya't naging napaka-flexible ng aking galaw. Sinubukan kong ilagay ang mga lata, baril at gasolina sa espasyo. Agad kong nakukuha at nailalabas ang mga ito ng napakadali. Matapos magising ang aking kakayahang pang-espasyo, lubos na tumaas ang aking kakayahang makipaglaban. Kapag ako'y namimili ng mga kagamitan, madali kong naisasama ang napakaraming bagay. Kapag nakikipaglaban, kaya kong biglang ilabas ang sandata at sumugod ng hindi inaasahan ang kalaban. Ang kakayahang ito ay regalo mula sa langit, isang panibagong buff ng aking muling pagkabuhay. Nagbibigay ito sa akin ng mas malakas na tulong sa aking landas ng dominasyon. Nagsimula akong magtago ng lihim na pagsasanay sa space ability upang mapataas ang kapasidad at kontrol nito. Naghihintay ako sa tamang oras para makipaglaban sa puwersa ng mga nagising sa dilim. Matapos magising ang space ability, araw-araw akong nagsasanay ng buong puso. Patuloy kong pinalalawak ang kapasidad nito mula sa unang 100 metro kubiko. Hanggang sa umabot ito sa 1,000 metro kubiko na kayang maglaman ng buong warehouse ng mga gamit. Kahit na makapaglaman ng maliliit na sasakyan. Nasa 500,000 lata. Lahat ng armas, munisyon, at mga bihirang materyales ay nakalagay sa espasyo. Ang kuta ay nag-iwan lamang ng mga pang-araw-araw na kinakailangan kahit na atakihin ang kuta. Hindi mawawala ang mga pangunahing materyales kahit kaunti. Ang kakayahang espasyo ay nagbibigay daan din sa akin na mag-teleport ng maikling distansya. Upang makaiwas sa mga atake at ang aking kakayahan sa labanan ay nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad. Ibinahagi ko ang lihim ng kakayahang espasyo kay Lin Hao. Ipagkatiwala sa mga pangunahing kasamahan ang kanilang sikreto. Kasabay nito, pipiliin ang mga may kakayahan sa supernatural. Magpapokus sa pagsasanay at bubuo ng sariling grupo ng mga nagising. Ang opisyal na ligtas na lugar ay nagulat nang malaman nilang may kakayahan akong mag-imbak ng espasyo. Muling nag-alok ng mas malalim na pakikipagtulungan, handang gamitin ang paraan ng pagsasanay ng mga nagising. Kapalit ng aking bagong uri ng dilata, tinatanggap ko ng masaya ang 500 lata ng mutant na karne. Kapalit nito, nakuha ko ang pinakamahusay na lihim sa pagsasanay ng supernatural. Pinabilis ang grupo ng mga nagising upang mabilis na mapataas ang kanilang lakas. Nalaman ng mga madilim na nagising na puwersa na nagising na ako ng kakaibang kakayahan. Hindi sila basta-basta susugod, magtatago lang sila sa malalalim na bahagi ng lungsod at maghihintay ng pagkakataon. Ako ay may planong sumugod ng direkta, ngunit mas pinipili kong palawakin pa ang lakas ko at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa isang malaking atake, tuluyang mapapawi ang madilim na puwersa at makokontrol ko ang buong lungsod. Sa huli, hindi na mapigilan ng madilim na nagising ang kanilang pagnanais na kumilos. Pinangunahan nila ang ilang dose ng mga nagising. Sa dilim, nagsagawa sila ng biglaang atake sa aking pangunahing base, nais nilang agawin ang bagong uri ng dilata. Ang leader ay isang mabilis na uri ng awaken na may malakas na kapangyarihan. Ang mga gwardya ng subbase ay pilit na lumalaban.
Ngunit hindi nila kayang labanan ang lakas ng awaken, malapit nang masira ang kanilang depensa. Nalaman ko ang balita sa pamamagitan ng surveillance at agad na nag-activate ng space teleportation. Mula sa pangunahing kuta, dumating ako sa subbase at nagpakita sa harap ng madilim na leader. Nang makita ng madilim na leader ang aking biglaang paglitaw, puno siya ng pagkabigla. Hindi niya inasahan na ang aking mga kakayahan ay ganito kalakas. Inactivate niya ang kanyang bilis na kakayahan at mabilis na tumakbo patungo sa akin, nais na makuha ang tagumpay sa isang atake. Madali kong naiwasan ang kanyang atake gamit ang aking kakayahang mag-teleport. Kasabay nito, kumuha ako ng haluang metal na panggupit mula sa espasyo at tumpak na pinukpok ang kanyang braso. Hindi nakaiwas ang leader ng kadiliman at tinamaan ang kanyang braso. Dumadaloy ang dugo at agad na humina ang kanyang bilis. Nagbigay ako ng pagkakataon para makahinga siya habang patuloy na nag-teleport. Kasama ng mga atake ng panggupit, pinilit ko siyang mapunta sa isang desperadong sitwasyon. Dumating ang koponan ng mga gising na tao at nakipaglaban sa mga gising na kaaway. Nagsanay ang aking mga kasamahan gamit ang opisyal na lihim. Malayo ang aking lakas sa kalaban at mabilis kong nakontrol ang laban. Nakita ng leader ng kadiliman na wala ng pag-asa at nais na tumakas. Inilunsad ko ang espasyo na pagkakabihag at ikinulong siya sa kanyang lugar. Tinanggalan ko siya ng kanyang mga kapangyarihan at ginawa siyang karaniwang tao. Sa labang ito, nagtagumpay ako ng lubos at nahuli ang lahat ng mga gising na kadiliman. Kinuha ang kanilang mga kagamitan at hindi nasaktan ang aming base. Muli kong pinangibabawan ang buong mundo ng katapusan. Nawasak ang mga pangkat ng mga gising na kadiliman. Opisyal na akong nagtatag ng eksklusibong koponan ng mga gising. Pinipili ko mula sa lahat ng mga tagasunod ang mga may talento sa kakaibang kakayahan at pinagsasama-sama para sanain. Ang koponan ng mga gising ay nahahati sa 4 na pangunahing uri, lakas, bilis, depensa at elemento. Pinapalakas namin gamit ang mga top na mutant na hayop na dilata at espesyal na armas. Araw-araw ay nagsasanay ng matindi at nagsasagawa ng mga praktikal na labanan. Ibinabahagi ko ang mga lihim na kakayahan sa espasyo at mga sikreto sa pag-ensayo. Pinapangunahan ko ang mga kasapi upang patuloy na mapalakas ang kanilang kakayahan. Sa loob lamang ng isang linggo, ang koponan ng mga gising ay naging isa sa pinakamalakas sa panahon ng katapusan ng mundo. Sinusuri ko ang mga bihag ng mga madidilim na gising upang alisin ang mga taksil. Iniiwan ang mga tapat at nagsisisi upang isama sa pangkat ng mga gising at palakasin ang aming puwersa. Nalaman ng opisyal na ligtas na lugar na nagbuo ako ng isang nangungunang pangkat ng mga gising. Sadyang nagpadala sila ng tao upang matuto ng mga pamamaraan ng pagsasanay. Nagbigay ako ng mga kondisyon para sa pakikipagtulungan, kung saan parehong makikinabang sa mga yaman ng mga gising. Sama-sama kaming lalaban sa mga natitirang madidilim na puwersa sa kailaliman ng lungsod. Ang pangkat ng mga gising ay naging aking pangunahing puwersa sa labanan. Sa paglabas upang manghuli ng mga nabagong hayop, nag-iipon kami ng mga materyales at nililinis ang mga kaaway ng walang kahirapan. Ang linya ng produksyon ng dilatang pagkain ay walang tigil, ang bagong uri ng dilatang pagkain ay patuloy na dumadating. Nagbibigay ito ng sapat na suporta sa enerhiya para sa koponan ng mga nagising. Pinakamataas na dilatang pagkain na may kakayahang espasyo. Malakas na mga nagising, matibay na kuta, 4 na pangunahing baraha sa kamay. Wala na akong kalaban sa katapusan ng mundo, ang pamamayani sa lungsod ay isang usaping oras na lamang. Matapos mabuo ang koponan ng mga nagising, nagpa siya akong sumisid sa mga guho ng lungsod. Tuklasin ang mga hindi pa na-develop na punto ng supply upang palawakin ang reserba. Ayon sa impormasyon mula sa opisyal na ligtas na lugar, may isang malaking chain supermarket sa sentro ng lungsod. Dito nakatago ang napakaraming pagkain, malinis na tubig, gamot at mga pangkaraniwang gamit. Ito ang pinakamahalagang yaman sa katapusan ng mundo. Personal kong pinangunahan ang koponan ng mga gising at ang elite na gwardiya. Dala ang sapat na bagong uri ng mga lata, patungo kami sa sentro ng lungsod. Sa mga guho ng lungsod, naglipa na ang mga zombie at mga halimaw na nagbago. Nakatago ang mga natitirang elemento ng madilim na puwersa, puno ng panganib. Sa tulong ng aking kakayahang lumipat ng espasyo at tumpak na pamumuno, iniiwasan ko ang panganib kasama ang aking koponan. Pinatay ang mga zombie sa daan, at nilinis ang mga madidilim na elemento kasama ng mga halimaw. Pagdating sa malaking supermarket, natagpuan kong sinakop ito ng isang grupo ng mga masasamang tao. Gumagamit sila ng mga supply mula sa supermarket para mang-api at manakit ng mga nakaligtas. Inutusan ko ang mga tagapagtaguyod na umatake, ang squad ng mga gising ay nanguna. Ang mga malalakas na tagapagtaguyod ay bumangga sa malaking pintuan, ang mga mabilis na tagapagtaguyod ay nag-ambush. Ang mga elemental na tagapagtaguyod ay naglabas ng mga kakayahan upang atakihin ang mga gwardiya mula sa malayo. Sa loob lamang ng 10 minuto, nalinis na ang lahat ng masasamang tao. Nakita ko ang napakaraming supply sa warehouse ng supermarket. Gamit ang aking espasyo ng kapangyarihan, nilipat ko lahat ng supply. May pagkain, malinis na tubig, gamot, gamit pang araw-araw, gasolina, armas lahat meron. Sa paglalakbay na ito, maraming akong nakuha, doble ang inventaryo. Muling lumakas ang aking puwersa. Naging panibagong base ko ang supermarket. Matapos naming punuin ang malaking supermarket ng supply habang pauwi na kami. Naharap kami sa isa pang puwersa ng mga nagising. Ang grupong ito ay sumasakop sa abandonadong pamilihan sa lungsod, na may higit sa 30 mga gising. Ang leader ay isang gising na may kapangyarihang apoy at napakalakas. Nais nilang agawin ang mga supply na nakuha namin. Marami sila at mayabang ang kanilang ugali. Humiling sila na iwanan namin ang lahat ng supply, kung hindi walang awa. Walang takot na inutusan ko ang pangkat ng mga gising na bumuo ng linya para makipaglaban. Sasama ako sa laban at haharapin ang leader na may apoy. Pinalaya ng leader ng apoy ang naglalagablab na apoy na gustong sunugin ako. Gumamit ako ng espasyo upang mabilis na makaiwas. Kasabay nito, kumuha ako ng mataas na presyon ng water gun mula sa espasyo.
Nagspray ako ng tubig upang pigilan ang apoy. Pagkatapos, nagmabilis akong lumipat sa likod niya at sinuntok siya sa likod. Agad na bumagsak ang lider ng apoy at nawala ang kanyang kakayahang lumaban. Nakita ng mga kalaban na mga gising na gustong tumakas nang makita nilang natalo ang lider. Mabilis na umatake ang grupo ng mga gising at nahuli silang lahat. Pinili ko ang mga tapat na nagising. Isinama sa aking grupo ang natitirang tao, pinapalayas ang iba. Ang pagpasok ng grupong ito ng mga nagising. Nagpataas ng lakas ng aking maliit na grupo ng nagising hanggang sa 100 tao, muling sumipa. Bumalik kami sa kuta dala ang napakaraming supplies. Lahat ng mga tagasunod ay nagkakagulo sa tuwa, mas naging tapat sa akin. Ngayon, hawak ko ang napakaraming dilata, mga top level na nagising at maraming supplies. Sa loob ng lungsod, walang makakatapat sa akin na kapangyarihan. Ang balita na nakuha ko ang buong lungsod ay nagpasabog sa 3 pangunahing puwersa sa paligid. Ang 3 puwersang ito ay nakabase sa mga karatig na lungsod. Mayroon silang libu-libong miyembro at maraming mga nagising. Natatakot sa aking imperyo ng canned food at sa mga squad ng mga nagising. Nagpasya silang magtatag ng isang alyansa upang magtipon ng libu-libong lakas. Magdadala ng mabibigat na armas upang sumugod sa aking kuta. Sabi ng alyansa na sisirain nila ang aking puwersa at hahatiin ang lahat ng canned food at mga supply. Opisyal nang nagsimula ang pinakamalaking labanan sa panahon ng katapusan ng mundo. Sa monitor, makikita ang mga hukbong alyado na papalapit sa kuta. Ang mga zombie at mutant na hayop ay pinapaalis nila sa unahan bilang mga pounds. Ang ilan sa mga tagasunod ko ay nag-aalala. Ngunit ako ay nananatiling kalmado, nakatayo sa tuktok ng kuta at nagbibigay ng paunang paanyaya sa laban. Ipinaalam ko sa lahat. May matibay kaming kuta, sapat na pagkain at malakas na puwersa. Tiyak ang ating tagumpay. Inilagay ko ang lahat ng puwersa sa tamang posisyon. Ang koponan ng mga gising ay nagbabantay sa pangunahing depensa. Ang mga bantay ay nagbabantay sa bawat subbase. Inilunsad ng Departamento ng Teknolohiya ang panghuling sistema ng depensa. Lahat ng otomatikong armas ng fuel grid ay nakabukas. Itinaas ko ang kakayahan sa espasyo sa pinakamataas na antas. Ipinon ang lahat ng pangunahing materyales upang matiyak na walang kapintasan. Dumating ang mga panguna ng alyansa sa paligid ng kuta. Pinalayas ang mga zombie at naglunsad ng atake. Agad na umandar ang panghuling sistema ng depensa. Nagsimula ang apoy sa hukay, pinalakas ang kuryente, at sabay-sabay na pinaputok ang mga bolt. Ang mga zombie at ang mga pangunahin na puwersa. Agad na nawasak. Nagtapos ang unang atake ng koalisyon sa isang nakakapanghinayang na pagkatalo. Matapos ang pagkawasak ng mga pangunahin na puwersa, nagalit ang pangunahing hukbo. Gumamit ng mga rocket at malalakas na machine gun para sa masugid na atake sa pader ng kuta. Ang mga rocket ay sumabog sa pader at nag-iwan lamang ng mababaw na bakas. Mga bala ng machine gun. Hindi makalusot sa titanium alloy na proteksyon. Ang kuta ay nananatiling matibay. Inutusan ko ang pagsisimula ng assault team sa underground passage. Ang Awakener squad ay dumaan sa underground passage. Pumunta sa likuran ng coalition at nagsagawa ng biglaang atake. Ang coalition ay naguluhan sa hindi inaasahang pag-atake sa likuran. Ang mga apoy, kidlat, at iba pang mga kapangyarihan ay nagdulot ng malubhang pinsala sa mga puwersa ng alyansa. Personal kong pinangunahan ang elite na gwardiya upang buksan ang mga pintuan ng kuta at umatake ng direkta. Ang espasyo ay mabilis na naglalakbay sa gitna ng mga kaaway, nag-aani ng kanilang mga buhay. Ang mga mabibigat na sandata ng alyansa ay hindi nakapagpamalas ng kanilang lakas. Ang mga sundalo ay tinapakan ng aking grupo at nagtakbuhan. Nakita ng 3 pinuno ng puwersang panglungsod ang sitwasyon at personal na pumasok sa laban. Sila ay mga nangungunang mga gising na may napakalakas na kakayahan. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng aking grupo ng mga gising. Biglang lumipat ako sa harap ng 3 pinuno at nakipaglaban ng isa laban sa 3. Pagbabawal sa espasyo, bigla ang paglipat at pag-atake. Pinagsamang bakal na kutsilyo, pinapalayas ang 3 kalaban. Di nagtagal, natalo ang pangunahing hukbo, libu-libong nasawi. Ang natitirang mga tao, nagbitiw sa kanilang mga sandata at nagtakbuhan ng walang hiya. Ang labanang ito ng depensa at atake. Sa maliit na halaga, nanalo ako ng malaki, ang kuta ay nanatiling buo. Ang pangalan ng Imperyong Canned Food ay kumalat sa buong mundo ng katapusan. Matapos talunin ang mga puwersa ng lungsod, inutusan ko ang mga tao na ituloy ang pagsugpo. Pinaslang ang natitirang mga puwersa ng 3 pangunahing puwersa ng lungsod. Nakuha ang kanilang mga kuta at lungsod. Ang koponan ng mga gising at ang mga bantay ay sumugod sa 3 direksyon na parang bagyong dumaan. Sa loob ng 3 araw lamang, nakuha ang 3 lungsod at nailigtas ang daan-daang libong mga nakaligtas. Ang mga leader ng 3 pangunahing puwersa ng lungsod ay nahuli ko, inalis ang kanilang mga kapangyarihan at ginawang mga manggagawa. Magbayad sila para sa kanilang mga pagsalakay. Pinalitan ko ang 3 lungsod upang gawing mga base ng produksyon ng mga lata. Nagtutulungan sa paggawa ng mga lata ng enerhiya at karne ng mga mutant na hayop. Umabot na sa mahigit 1,000,000 lata ang aming reserba. Ang aking nasasakupan. Mula sa lungsod, pinalawak ko ito sa buong rehiyon na may mga miyembro na umabot sa 10,000. Ang pangkat ng mga gising. Pinalawak ito sa 1,000 at naging pinakamalaking puwersa sa katapusan ng mundo. Ang opisyal na ligtas na lugar ay nakakuha ng balita tungkol sa aking mga tagumpay at kusang loob na nakipag-alyansa. Iginagalang ako bilang hari ng rehiyon upang sama-samang panatilihin ang kaayusan sa mundo. Nagtakda ako ng mga patakaran sa pamamahala ng rehiyon. Bawal ang pagpatay, pagnanakaw, at ang pamamahagi ng mga dilatang pagkain ayon sa trabaho. Upang ang lahat ng mga nakaligtas ay makakain ng sapat at magkaroon ng maayos na buhay. Ang dating guho ng mundo. Sa ilalim ng aking pamamahala, unti-unting bumabalik ang kaayusan. At sa pamamagitan ng mga dilata at lakas. Maging hari ng rehiyon na ito.
Ang buong pagkahiya noong nakaraan ay tuluyang nalinis, ang paghahari sa kasalukuyan ay narating na. Matapos mapagsama-sama ang rehiyon. Hindi ako titigil, sa halip ay magtutuon ng paningin sa mas malayo pang lugar. Ang katotohanan ng katapusan, ang pinagmulan ng virus, at ang mas mataas na kapangyarihan. Lahat ay naghihintay na aking tuklasin. Pinagsasama ko ang lahat ng puwersa upang bumuo ng isang kumpletong sistema ng pamamahala. Ang mga pangunahing base ay nakakalat sa iba't ibang lungsod. Ang mga linya ng paggawa ng dilata ay nagpapatuloy araw at gabi. Ang milyong lata ay naging pangunahing salik sa pagpapanatili ng buong kapangyarihan. Si Lin Hao ay itinalaga ko bilang pangkalahatang gobernador ng rehiyon, na responsable sa pamamahala ng lahat ng subbase at mga nakaligtas. Pinuno ng koponan ng mga gising, na pinamumunuan ng pinakamataas na uri ng gising na mailakas para sa seguridad ng kapangyarihan. Inabot ko ang rurok ng pagsasanay sa kakayahang espasyo. Pinalawak ang kapasidad ng espasyo sa 10 kubikometro na kayang maglaman ng buong pabrika. Ang distansya ng paglipat ay lumampas sa 10 kilometro. Maging nangungunang gising sa katapusan ng mundo. Pinangunahan ko ang pangunahing pangkat ng mga gising na umalis sa kuta, patungo sa gitnang bahagi ng katapusan ng mundo upang tuklasin ang mga hindi kilalang lihim. Ang mga maliliit na puwersa sa daan ay narinig ang aking pangalan at kusang loob na sumuko. Nagbigay ng mga supply at tauhan na walang pag-aalinlangan. Isa-isa kong sinakop ang mga puwersa, nilinis ang mga zombie at mga halimaw. Nagliligtas ng mga nakaligtas at patuloy na lumalaki ang puwersa. Alam ko, ang sentrong lugar ay nagtatago ng huling lihim ng katapusan ng mundo. Nagtatago rin ang pinakamakapangyarihang kaaway. At dala ko ang 1 milyong lata ng pagkain at ang pinakamalakas na puwersa. Tiyak na wawasakin ang lahat at magiging tunay na pinuno ng katapusan ng mundo. Pagkatapos pumasok sa sentrong lugar, nakatagpo kami ng isang misteryosong madilim na organisasyon. Ang grupong ito ay may mga nangungunang mga gising at mga advanced na teknolohiyang armas. Nag-aaral ng virus ng zombie at mga mutant na hayop na nagtatangkang kontrolin ang buong katapusan ng mundo. Sa pamamagitan ng mga pahayag ng nahuli, nalaman ko na ang pumatay sa akin sa nakaraang buhay ay si Zhang Li. Isa lamang sa mga miyembro ng labas ng madilim na samahan. At ang pangunahing layunin ng madilim na samahan ay kontrolin ang pandaigdigang linya ng produksyon ng mga lata at mga reserbang materyales. Gamitin ang mga materyales upang kontrolin ang lahat ng mga nakaligtas at magtatag ng isang diktadurya. Ang punong tanggapan ng madilim na samahan ay nasa underground base sa gitnang rehiyon, na may laboratorio ng virus at pabrika ng pagbabago para sa mga gising. Ang lakas nito ay higit pa sa lahat ng mga kaaway na nakatagpo ko dati. Nalaman nila na pinagsama-sama ko ang rehiyon at kontrolado ko ang milyong lata ng dilatang pagkain. Agad nila akong itinanghal na pangunahing kaaway. Nagpadala sila ng pinakamagagaling na grupo ng mga gising na tao para patayin ako. Gamit ang aking kakayahang special. Madali kong naiwasan ang pag-atake at pinalaglag ang grupo ng mga kaaway. Nakuha ko ang mga teknolohiyang armas at mga datos ng pananaliksik sa virus mula sa madilim na organisasyon. Natuklasan ng Departamento ng Teknolohiya batay sa mga datos, na ang madilim na organisasyon ay nagde-develop ng mga pinalakas na virus. Kapag nagtagumpay, ang mga zombie at mga mutant na hayop ay magiging napakalakas. Ang mundo ay mahuhulog sa mas malaking krisis. Nagpasya ako. Kailangan kong sirain ang punong tanggapan ng madilim na organisasyon. Pigilan ang pagbuo ng pinahusay na virus. Pangalagaan ang aking imperyo ng dilatang pagkain at lahat ng mga nakaligtas. Matapos malaman ang balak ng madilim na organisasyon, agad akong bumalik sa rehiyonal na kuta upang pagsamahin ang lahat ng lakas. Tawagin ang opisyal na ligtas na lugar at lahat ng mga puwersang sumusuporta upang bumuo ng isang alyansa sa katapusan ng mundo. Umabot ang kabuang bilang ng mga tropa sa 10,000 tao at higit sa 1,000 mga gising. Naghahanda na tayong ilunsad ang isang pangkalahatang atake sa punong tanggapan ng madilim na samahan. Magbibigay ako ng 1 milyong lata ng pagkain para sa mga sundalo ng alyansa upang matiyak ang sapat na suplay ng enerhiya. At ipapamahagi ang mga teknolohiyang armas ng madilim na samahan upang mapahusay ang lakas ng alyansa. Maghahanda ako ng detalyadong plano sa operasyon. At hahatiin ang atake sa 3 ruta patungo sa underground base ng madilim na samahan. Diretsong umaakit ng apoy. Sabay-sabay na sumalakay sa laboratorio at hadlangan ang daan pabalik. Bago umalis, tumayo ako sa harap ng mga alyado na may hawak na lata ng karne ng mutan. Sinabi ko sa lahat ng sundalo na tayo ay lumalaban para sa kaligtasan at para sa kaayusan sa huling mga araw. Pagkatapos ng tagumpay, lahat ay magkakaroon ng sapat na lata at ligtas na tahanan. Ang moral ng mga sundalo ng alyansa ay mataas, tinatawag ang aking pangalan at puno ng laban. Pinangunahan ko ang pangunahing pangkat ng mga gising na may kaalaman bilang mga pangunahin sa gitnang daan. Tungo sa punong tanggapan ng madilim na organisasyon. Ang mga itim na organisasyon sa daan ay isa-isa naming tinanggal. Lahat ng pinalakas na mga zombie at binagong mga halimaw ay aming pinatay. Ang alyansa ay patuloy na umaabante, diretsong tumutok sa underground base. Ang labang ito ay hindi lamang para sa dominasyon sa katapusan ng mundo, kundi para rin sa pagliligtas sa lahat ng mga nakaligtas. Tiyak na makakamit ko ang huling tagumpay. Ang base ay nakabalot ng makakapal na bakal at konkreto at enerhiya na kalasag. Ang depensa ay kasing tibay ng aking kuta. Ang hukbong panlaban sa katapusan ng mundo ay dumating sa labas ng underground base ng Dark Organization. At may malaking bilang ng mga pinahusay na multo. Mga binagong mutadong hayop at mga tagapagbantay na Dark Awakener. Inutusan ko na i-activate ang teknolohiyang armas para sirain ang energy shield. Nagsimula ang mga sundalo ng hukbong panlaban sa isang pag-atake laban sa mga tagabantay ng kalaban. Ang mga pinahusay na multo ay mahirap mapuksa, ang mga binagong mutadong hayop ay napakalakas. Malakas ang kapangyarihan ng Dark Awakener. Nakipaglaban ang hukbong panlaban sa matibay na resistensya, patuloy ang pagtaas ng mga nasasaktan.
Personal kong binuksan ang buong kakayahan sa espasyo. Nagliliparan sa labanan, tinatapos ang mga kalaban na top level na mga nagising. Winawasak ang depensa ng kalaban. Ang maliit na grupo ng mga nagising ay inilalabas ang lahat ng kanilang kakayahan. Sunog, kidlat, yelo, at lamig ang sabay-sabay na ginagamit upang mapigilan ang lakas ng kalaban. Gamit ang makabagong armas, pinaputukan nila ang mga pinatibay na zombie at mga mutadong hayop. Matapos ang ilang oras ng matinding labanan, sa wakas ay na-decrypt nila ang energy shield. Napalusutan ang pintuan ng underground base at pumasok sa loob. Ang loob ng base ay puno ng mga laboratorio ng virus at mga pabrika ng pagbabago. Maraming mga nakaligtas na pinag-eksperimentohan ay nakakulong dito, hindi mapaniwalaan. Inutusan ko na iligtas ang lahat ng nakaligtas at sirain ang mga kagamitan sa eksperimento. Kasabay nito, umatake sa pangunahing bahagi ng organisasyong madilim. Humanap ng pinuno ng organisasyon at palakasin ang pinagmumulan ng virus. Pagpasok sa pangunahing bahagi ng madilim na organisasyon. Sa wakas ay nakita ko ang pinuno ng organisasyon. Ang taong ito ay dating mataas na opisyal sa safety zone noong nakaraan. Siya rin ang nasa likod ng pagnanakaw ng aking mga supply na nagdulot ng aking kamatayan. Siya ang nag-develop ng pinahusay na virus. Kontrolado ang madilim na organisasyon na nagtatangkang gamitin ang virus at mga supply upang sakupin ang mundo sa katapusan. Ngayon, mayroon na siyang pinakamataas na uri ng mental na kapangyarihan. Kayang kontrolin ang mga zombie at mga nagising. Nang makita ng lider na pumasok ako sa sentro, kinontrol niya ang 12 ng mga pinakamataas na nagising at pinahusay na zombie upang salakayin ako. Pinangunahan ko ang pangunahing koponan ng mga nagising sa laban. Ang kakayahang espasyo at kakayahang mental ay nagbanggaan. Ang alon ng enerhiya ay sumalanta sa buong pangunahing lugar. Hindi makalapit ang mga karaniwang sundalo at kailangang linisin ang natitirang kaaway sa paligid. Ako at ang pinuno ay naglaban sa rurok ng aming lakas. Ang kanyang mental na atake ay pumasok sa aking isipan at sinubukang kontrolin ako. Sa tulong ng aking malakas na kalooban at kakayahang espasyo, pinigilan ko ang mental na atake. Kasabay nito, nag-teleport ako sa likod niya at naglunsad ng nakamamatay na atake. Hindi nakaiwas ang pinuno at tinamaan ko siya sa balikat, humina ang kanyang mental na kakayahan. Gamit ko ang pagkakataon upang ilunsad ang espasyo na pagkakakulong at mahigpit siyang ikulong upang hindi makagalaw. Ang mga gising na kontrolado niya ay nagbalik sa kanilang katinuan at agad na lumipat ng panig. Ang mga pinalakas na zombie ay nawalan ng kontrol at naligaw ng landas. Ang pangunahing puwersa ng madilim na samahan ay biglang bumagsak, matapos makulong ang lider ng madilim na samahan. Natagpuan ko ang laboratorio ng pinalakas na virus sa pangunahing lugar. Dito ay nakaimbak ang halos tapos na likido ng pinalakas na virus. Kapag ito ay tumagas, ang buong mundo ay magiging isang impyerno sa lupa. Inutusan ko ang teknikal na departamento na agad na sirain ang virus na likido. Wasakin ang lahat ng pananaliksik na materyales at kagamitan upang hindi mag-iwan ng panganib sa huling araw. Nakikita ng pinuno ang kanyang buong buhay na pinaghirapan na wasak. Nanginginig sa galit na sumisigaw, gustong makalaya sa espasyong nakakulong. Ngunit pinawalang sala ko ang kanyang kakaibang kakayahan, tinuring na walang silbi. Niligtas ko ang lahat ng mga nakulong na survivor. Nagpapasalamat sila sa akin at sumali sa aking puwersa. Nilinis ko ang underground base at kinumpiska ang lahat ng teknolohiyang armas ng madilim na organisasyon. Mga lihim ng mga gising at napakaraming yaman. Gagawin kong sentro ng aking subbase ang base. Nawasak ang madilim na samahan, naalis ang krisis ng virus. Walang ibang puwersa sa katapusan ng mundo na makakapantay sa akin. Lahat ng mga nakaligtas ay nagsisigawan at tinatawag akong emperador ng katapusan ng mundo. Dumating ako sa pukuta na may balita ng tagumpay. 1,000,000 lata ng dilatang pagkain. Mga pinakamataas na teknolohiyang armas ng mga gising na nakakalat sa buong mundo. Nakuha ko ang pinakamakapangyarihang lakas sa katapusan ng mundo. Lahat ng mga pagsisisi sa nakaraan ay naituwid. Ang aking tagumpay sa buhay na ito ay umabot sa ruro. Matapos ang pagkawasak ng madilim na samahan. Ang katapusan ng mundo ay nakaranas ng panandali ang kapayapaan, ngunit nagbunga rin ng mga bagong problema. Ang ilang mga puwersang sumunod ay nagkaroon ng ibang balak at nais na makaalis sa aking kontrol. Nagtatangkang gumawa ng mga dilatang pagkain at monopolyo sa mga materyales upang hatiin ang aking imperyo. Sa pamamagitan ng pagmamanman at network ng impormasyon, mabilis kong natukoy ang mga puwersang nag-aaklas. Sila ay sumakop sa ilang mga subbase sa timog at nag-imbak ng malaking halaga ng mga materyales. Nakipagsabwatan ang mga natitirang elemento ng kadiliman sa harap ng aking mga utos. Wala akong kaunting awa. Agad na dalhin ang pangkat ng mga nagising at ang mga elite na alyansa sa timog upang supuin ang rebelyon. Akala ng mga rebelde na mayroon silang mga dilatang pagkain at mga depensa na makakalaban sa akin. Ngunit hindi nila alam na ang aking lakas ay hindi na katulad ng dati. Gumamit ako ng espasyo at instant na nakarating sa puso ng base ng rebelyon. Pinatay ang lider ng rebelyon at inalis ang mga kakayahan ng mga nagising nakasangkot sa rebelyon. Mabilis na nakontrol ng alyansa ang sitwasyon, kinolekta ang mga materyales ng rebelyon at ibinalik ang kaayusan sa base. Sa loob ng isang araw, pinayapa ko ang lahat ng rebelde at pinanginig ang lahat ng puwersa. Muling pinagtibay ko ang mahigpit na mga patakaran sa kontrol ng mga supply. Ang produksyon at pamamahagi ng mga lata ay ako na ang namamahala. Walang sinuman ang pinapayagang mag-imbak o makipagkalakalan ng ilegal. Mabigat ang parusa sa mga lumabag. Ang pag-aayos sa rebelyon ay nagpakita sa lahat ng puwersa ng aking imperyo ng mga lata. Hindi ko pinapayagan ang anumang paghahati o pagtataksil. Ang aking pamamahala ay hindi matitinag. Matapos mapayapa ang rebelyon, sinimulan kong muling ayusin ang mundo sa katapusan. Gamit ang teknolohiya ng mga madidilim na organisasyon. Kasama ang opisyal na teknikal na pananaliksik sa bagong enerhiya at teknolohiya sa agrikultura. Nagtayo ng mga bukirin sa bawat subbase upang magtanim ng mga butil at gulay.
kasama ng mga dilatang pagkain upang makamit ang sariling supply ng pagkain. Nagtayo ako ng mga ligtas na daan upang ikonekta ang lahat ng subbase at buksan ang mga daanan ng kalakalan. Upang malayang dumaloy ang mga supply, ang kaayusan sa apokalipsis ay lalong umuunlad. Matapos mapayapa ang mga rebelyon sa loob at mapabuti ang infrastruktura sa apokalipsis. Akala ko wala ng banta sa rehiyon. Ngunit biglang nahuli ng surveillance. Isang dambuhalang barko ang lumitaw sa malalayong dagat, nakasabit ang kakaibang bandila. May dala itong energy weapon na lagpas pa sa kasalukuyang kakayahan ng tao. Patungo ito sa kontinente ng napakabilis. Ayon sa impormasyon, ito ang United Interstellar Awakening Alliance na nagmula sa labas ng mundo. Nangunguna sa Pacific gamit ang mga mutadong hayop sa dagat at teknolohiyang alien. Ang kanilang layunin ay agawin ang aking mutant na Kent Monster at ang core ng space ability. Dumating na ang kalaban na puwersa sa baybayin. At nagpalabas ng napakaraming mga halimaw sa dagat. Ang mga halimaw na ito ay kasing laki ng mga gusali at kayang magbuga ng mataas na presyon ng tubig. Agad na nawasak ang kalahati ng mga depensa ng mga base sa baybayin. Agad kong pinagana ang buong sistema ng depensa. At nagpadala ng milyong lata ng pinakamataas na kalidad na enerhiya sa unahan. Matapos inumin ng buong koponan ng mga gising, tumaas ang kanilang lakas sa labanan. Gumamit ako ng espasyo at agad na dumating sa dekada ng barko pandigma. Ang kapangyarihan ng espasyo ay sumiklab sa buong lugar. Lahat ng armas ng kaaway at mga mutant na hayop ay isinama sa dimensional na espasyo. Akala ng pinuno ng kaaway ay kontrolado niya ang buong sitwasyon. Ngunit hindi niya alam na ang aking kapangyarihan sa espasyo ay lumampas na sa antas ng interstellar. Sa loob lamang ng 10 minuto, nawasak ang buong armada. Nakuha ang teknolohiyang dayuhan at mga sample ng gene ng mga mutant na hayop sa dagat. Ang labanan sa dagat na ito ay nagbigay ng katanyagan sa aking imperyo ng lata sa buong mundo. Ang mga banyagang puwersa ay nagpadala ng mga sugo upang sumuko. Palitan ng mga bihirang yaman para sa isang lata ng dilatang pagkain. Opisyal na pinalawak ang aking impluensya sa buong mundo. Matapos isama ang mga puwersang banyaga, pinagsama-sama ko ang mga mapagkukunan ng teknolohiya sa buong mundo. Nagtayo ng isang Interstellar Research Institute sa dating pabrika ng dilata. Gumamit ng nakuhang teknolohiyang alien para sa pagbuo ng teknolohiyang pangkalawakan. Sa loob lamang ng kalahating buwan, natapos ang unang interstellar spaceship. Pinangunahan ko ang Core Awakeners team sa loob ng spaceship. Tumuloy kami patungo sa buwan upang hanapin ang interstellar na pinagmulan ng virus ng katapusan ng mundo. Ang ibabaw ng buwan ay puno ng mga dayuhang labi. Sa kailaliman nito ay may nakatagong saradong laboratorio ng gene. Dito ay nakaimbak ang orihinal na gene chain ng virus ng mga zombie. At sa gitna ng laboratorio ay ang energy core, na nagbigay ng malakas na resonance sa aking espasyal na kakayahan. Habang sinusuri ko ang data ng gene, biglang nag-activate ang self-destruct program ng laboratorio. Ang dating tahimik na ilalim ng buwan ay bumuhos ng maraming interstellar na zombie. Ang mga zombie na ito ay immune sa pisikal na atake at maaari pang maglabas ng mental na polusyon. Agad kong ipinamigay ang nakaimbak na interstellar na lata sa mga kasamahan. Matapos sumipsip ng enerhiya mula sa lata, ang mga gising na tao ay nag-activate ng kanilang mga Diyos na kasanayan. Ako naman ay nagpasimula ng kapangyarihan sa espasyo upang bumuo ng dimensional na hadlang at hadlangan ang self-destruct na programa. Sa ilalim ng pagbabaligtad, natuklasan ko na ang laboratorio ay hindi pinagmulan ng virus. Kundi ito ay isang kulungan na ginamit ng mga tagapangalaga ng universo upang selyuhan ang masamang jin. At ako ang napiling bagong tagapangalaga ng universo. Matapos ipasa ang pamana ng tagapangalaga ng universo. Ang aking kapangyarihan sa espasyo ay umunlad tungo sa kapangyarihan sa oras at espasyo. Maaari nang lumipat sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, ang kapasidad ng espasyo ay pinalawak hanggang sa walang hanggan. Inilipat ko ang pandaigdigang linya ng produksyon ng mga lata sa base sa buwan. Gamit ang interstellar energy, araw-gabi tayong nagpo-produce ng mga inventaryo ng lata na lumampas sa 100 milyon. Naging pangunahing material ito sa pagpapanatili ng interstellar na sibilisasyon. Habang nagtatayo ako ng interstellar na network ng kalakalan, biglang pumasok ang fleet ng mga mananakop mula sa galaxy sa solar system. Ang mga mananakop na ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga sibilisasyon. Mayroon silang antimatter na armas na kayang sumira ng mga planeta. Nangangako na gawing guho ang mundo. Kukunin ang lahat ng lata at mga core ng kapangyarihan. Unang atake ng mga mananakop. Nawasak ang outpost sa Mars, ang depensa ng tao sa kalawakan ay nasa panganib. Pinili kong manatili sa Earth at naglunsad ng paglipat sa oras at espasyo. Diretsong umabot sa pangunahing barko ng mga mananakop. Pinagsama-sama ang enerhiya ng bilyong lata. Ang kapangyarihang pang-oras at espasyo ay pumutol sa espasyo at agad na nilamon ang kaaway na flagship. Ang lider ng mga mananakop ay labis na natatakot. Sinubukan niyang pasabugin ang armas ng antimatter upang magkasama kaming mamatay. Ngunit nauna akong ginamit ang aking kakayahan sa oras at espasyo upang i-freeze ang oras. At isinara ito kasama ng armas sa kailaliman ng dimensyon. Nawala ang krisis sa solar system at ang mga kalapit na sibilisasyong interstellar ay sunod-sunod na sumuko. Pinarangalan akong maging Panginoon ng kalawakan at ang lata ay naging pangkaraniwang currency sa interstellar. Matapos ang pamumuno sa kalawakan, nagsimula akong pagsamahin ang mga yaman ng sibilisasyong interstellar upang upgrade ang recipe ng lata. Pagsamahin ang mga bituin at kristal at ang gene ng mga halimaw na may pambihirang pagbabago. Gumawa ng mga pambihirang lata na makakapagpataas ng antas ng kakayahan at magpapahaba ng buhay. Maaaring direktang lampasan ng umiinom ang antas ng buhay. Habang ang sibilisasyon ay unti-unting umuunlad, biglang lumitaw ang mga puwang sa oras at espasyo. Ang natitirang pinuno ng madilim na samahan ay naglakbay sa oras at espasyo. Nakipagsabuatan sa masamang sibilisasyon ng kalawakan.
Dala ang hukbo ng kalaliman na muling bumangon. Ang masamang sibilisasyon ay hindi pinapansin ang mga atake ng enerhiya at kayang magdulot ng pagkasira sa lahat ng material. Ang interstellar na depensa ay mabilis na natalo. Ang lunar base at Mars outpost ay sunod-sunod na bumagsak. Hampas na ang milyong mga lata ng pagkain na maaaring wasakin. Alam kong ito ang pinakamalaking krisis mula nang matapos ang mundo. Agad kong tinipon ang lahat ng mga nagigising sa kalawakan. Bumuo ng isang alyansa sa panahon at espasyo, gamit ang mga banal na lata bilang pangunahing puwersa. Akala ng demonyong pinuno na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ibais ay malalampasan niya ang lahat. Ngunit hindi niya alam na tagapag-alaga ako ng universo na minana ko. Siyang tunay na kaaway ng sibilisasyong Ibais. Pinagana ko ang aking kakayahan sa oras at espasyo upang buksan ang yaman ng mga tagapag-alaga ng universo. Kinuha ko ang puwersa ng pinagmulan na kayang linisin ang Ibais at biglang nagbago ang takbo ng labanan. Ang nakakapinsalang puwersa ng mga demonyo ay ganap na nawasak. Nagsimula ang interstellar na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng oras at espasyo at ng Ibais. Ang enerhiya ng mga dekalidad na lata ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa mga mandirigma ng alyansa. Ang aking kakayahan sa oras at espasyo ay patuloy na umuunlad sa laban. Kaya kong manipulahin ang grabidad ng mga galaksi at baluktutin ang mga batas ng oras at espasyo. Nakita ng pinuno ng demonyo na unti-unting natalo ang kanyang hukbo. Kaya't siya mismo ang humawak upang pasiglahin ang pinagmulan ng kailaliman, sinusubukang lamunin ang buong sistema ng araw. Wala akong kahit kaunting takot. Pinasabog ko ang lahat ng enerhiya mula sa bilyong lata ng Diyos. At pinagsama ito sa pinagmulan ng mga tagapangalaga ng universo. Naging isang higanting kamay ng oras at espasyo na sumira sa pinagmulan ng kailaliman. Nawala ang kapangyarihan ng pinuno ng demonyo at siya ay punit-punit ng mga kapangyarihan ng oras at espasyo. Ganap na nalinis ang mga labi ng madilim na samahan. Ang banta ng kalaliman ng universo ay permanenteng naalis. Matapos ang digmaan, muling itinayo ko ang sibilisasyong interstellar. Ibinalik ang buhay sa lahat ng nawasak na mga planeta. Ang mga linya ng produksyon ng lata ay kumakalat sa iba't ibang mga galaksi. Ang aking pangalan ay naging pananampalataya ng sibilisasyong interstellar. Akala ko ay darating ang walang katapusang kapayapaan sa universo. Ngunit hindi inaasahang nadiskubre ko sa pamamagitan ng kakayahang temporal, na ang mas mataas na dimensyon ng sibilisasyon ay matagal nang nakapasok sa unibersong ito. Sila ay kumakain ng dimensyon. Malapit na silang lumampas sa hadlang ng mga dimensyon. Nagsimula na ang bagong digmaan ng dimensyon. Ang hangin ng sibilisasyon ng dimensyon ay sumasalamin sa harang ng panig. Ang buong universo ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang mga karaniwang sibilisasyong interstellar ay hindi makadarama ng krisis na ito sa pagitan ng mga dimensyon. Tanging ang pamana ng mga tagapangalaga ng universo na aking minana ang makakapagpigil sa pagsalakay ng dimensyon. Agad kong sinimulan ang pandaigdigang pagsasara ng oras at espasyo. Gawing pangunahing core ng dimensyon ang isang bulto ng sobrang lakas na dilata, na nakakalat sa bawat punto ng universo, pansamantalang humaharang sa pag-atake ng mga sibilisasyon ng dimensyon. Para mapataas ang aking lakas, pumasok ako sa pagitan ng oras at espasyo upang hanapin ang pinagmulan ng dimensyon. Ngunit di inaasahan, natuklasan ko na ang muling pagkabuhay sa katapusan ng mundo ay hindi sadyang aksidente, kundi isang hakbang ng nakaraang tagapag-alaga ng universo upang labanan ang mga sibilisasyon ng dimensyon. Pinatawag nila ako mula sa hinaharap na oras at espasyo. Ang mga panalo sa loto, ang mga kakayahan sa espasyo ng pabrika ng dilata. Lahat ng ito ay mga naunang inilatag na pagkakataon. Ang nakakagimbal na pagbabaliktad na ito ay ganap na nagbigay linaw sa akin, na ang aking misyon ay hindi kailanman ang maging hari ng katapusan ng mundo, kundi ang pangalagaan ang seguridad ng dimensyon ng buong universo. Hindi na ako nag-aalala sa posisyon ng pagiging pinuno. Nakatutok ako sa pagpapalakas ng aking dimensional na kapangyarihan. Ganap na pinagsasama ang mga kakayahan sa oras at espasyo sa enerhiya ng lata, upang lumikha ng natatanging dimensional na kapangyarihan para sa akin. Bawat lata ay maaaring maging sandata na sumisira sa mga hadlang ng dimensyon. Matapos ang paghahanda para sa digmaan sa dimensyon, ako ang namuno sa Interstellar Coalition na nagbabantay sa baryo ng dimensyon. Naghihintay sa pagdating ng mga sibilisasyong dimensional. Ang unang pangkat ng mga mananakop mula sa dimensyon ay nakalusot sa barrier. Sila ay may pisikal na anyo at umiira sa anyo ng enerhiya ng kamalayan, na kayang baguhin ang mga batas ng pisika sa kanilang kagustuhan. Lahat ng armas ng Interstellar Coalition ay naging hindi epektibo at ang depensa ay bumagsak sa isang iglap. Sa gitna ng krisis, ipinapasok ko ang enerhiya ng Diyos na lata sa kakayahang espasyo-oras, upang bumuo ng matatag na larangan ng dimensyon para masira ang kakayahan ng kaaway na baguhin ang mga batas. Nalaman ko na ang pangunahing bahagi ng mga mananakop sa dimensyon ay ang pinagmulan ng kamalayan. At ang aking enerhiya mula sa lata ay kayang supilin ang mga alon ng kamalayan. Agad na pinainom ang lahat ng mga sundalo ng koalisyon ng lata upang gisingin ang kanilang kakayahang immune sa dimensyon. Nabaliktad ang takbo ng labanan at ang mga mananakop sa dimensyon ay lubos na nasupil. Samantala, sinimulan ko ang paglipat sa espasyo-oras upang direktang salakayin ang base ng kaaway sa dimensyon. Ngunit natagpuan ko na ito ay isang paunang puwersa ng sibilisasyon sa dimensyon. Hindi ako umatras, sa halip ay nag-alab ang mas matinding diwa ng laban. Mula sa mga insekto sa katapusan ng mundo hanggang sa pinuno ng mga bituin. Hindi ako kailanman natakot sa sinumang kaaway. Ang mga tagapamahala ng dimensyon ay sa huli ay madadapa sa aking mga paa. Ang mga tagapamahala ng dimensyon ay bumaba, ang mga hadlang sa mundo ay napapalibutan ng bagyong dimensyon. Sa kanyang daraanan, ang oras at espasyo ay bumabagsak, ang sibilisasyon ay naglalaho. Ipinahayag niya na nais niyang gawing sustansya ng dimensyon ang buong universo. Pinapagana ko ang lahat ng aking kapangyarihan sa oras at espasyo. Pagsamahin ang enerhiya ng bilyong lata,
upang makipaglaban ang Dimensional Spear at ang Dimensional Ruler. Ang atake ng Dimensional Ruler ay kayang punitin ang espasyo at oras. Ngunit sa tulong ng walang katapusang supply ng enerhiya mula sa lata, patuloy kong naibabalik ang nasirang katawan ng espasyo at oras. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Ang buong hadlang ng dimensyon ay puno ng mga bitak. Nang ang Dimensional Ruler ay handang ilunsad ang panghuling atake, inaktibo ko ang sukdulang pamana ng tagapangalaga ng universo. Lahat ng mga sibilisasyong interstellar na sumasamba sa akin ay sabay-sabay na nagbigay ng lakas ng pananampalataya. Enerhiya ng lata, kakayahang pang-espasyo at panahon. Lakas ng pananampalataya mula sa pinagmulan ng universo, nag-isa ang 4 na lakas. Naging isang sinag ng liwanag na dumadaan sa dimensyon. Biglang binutas ang sentro ng dominasyon ng dimensyon. Sa sandaling mabutas ang sentro ng dominasyon ng dimensyon, akala ko ay ganap nang natapos ang krisis. Ngunit mula sa bumabagsak na katawan nito ay umagos ang walang katapusang daloy ng magulong impormasyon, na sa pilitang ipinasok sa aking karagatan ng kamalayan. Agad kong naunawaan ang pinakapayak na katotohanan. Ang virus ng katapusan ng mundo, ang madilim na samahan, ang mga interstellar na mananakop at ang sibilisasyong dimensional. Lahat ay mga sarili ng magulong pinagmulan. Ang layunin ay salain ang mga lalagyan na kayang magdala ng kanyang kapangyarihan. At ako, na umakyat sa tuktok, ay naging pinakamahusay na target nito. Sinusubukan ng magulong pinagmulan na agawin ang aking katawan. Ihahatid ang buong multidimensional na universo sa walang hangganang katahimikan. Pinipigilan ko ang sakit ng pagkapunit ng kamalayan. Ang dimensional na enerhiya ng bilyon-bilyong lata ng Diyos. Lahat ng kakayahan ng orihinal na tagapangalaga sa espasyo at oras ay pinasiklab. Sa dagat ng kamalayan, nagtayo ako ng pader ng enerhiya mula sa lata upang pigilin ang pagsalakay ng kaguluhan. Sa ilalim ng pagbabaliktad, natuklasan ko. Ang sukdulang katangian ng pagpapanatili ng lata ay eksaktong nakakapigil sa mga alituntunin ng pagkawasak ng kaguluhan. Gumamit ako ng bilyon-bilyong lata bilang batayan upang maglatag ng selyo sa pagitan ng mga pader ng dimensyon. Ikinulong ang pinagmulan ng kaguluhan at ang nalalabing katawan ng tagapamahala ng dimensyon sa nag-collapse na espasyo-oras. Sa labanan sa pagitan ng mga dimensyon, nanalo ako sa napakaliit na pagkakaiba. Ngunit ang aking lakas sa labanan ay umabot sa isang antas na hindi ko kailanman naisip. Ang espasyo-oras ay madaling nakabaluktot sa aking mga daliri, ang mga bituin ay umiikot ayon sa aking kaisipan. Matapos mapanatili ang kapayapaan sa dimensyon, hindi ako nahulog sa kapanatagan. Sa halip, pinagana ko ang mga kakayahan sa espasyo-oras upang ganap na balikan ang buong linya ng panahon. Lahat ng inosenteng tao na namatay dahil sa apokalipsis. Ang tapat na tagasunod ay muling itinatama ang landas. Ang madilim na organisasyon at masasamang puwersa ng mga intergalactic na mananakop ay tuluyang pinuputol ang kasalanan. Napanatili ko ang mga alaala ng kanilang buhay at ang kanilang lakas upang magpatuloy. Upang ang sibilisasyon ay manatiling matatag sa harap ng krisis. Ang linya ng produksyon ng Imperyong Delata ay ganap ng na-upgrade. Ang Delata ay hindi na lamang pagkain, kundi hindi ito ang kapangyarihan ng kaayusan, kundi ang daluyan ng enerhiya at paniniwala sa pagpapanatili. Si Lin Hao at ang koponan ng mga gising ay umakyat bilang mga tagapangalaga ng multidimensional na kaayusan. Namamahala sa iba't ibang mga bituin at dimensyon. Nagsasagawa ng paglilinis sa mga natitirang kalituhan at pinananatili ang katatagan ng mga dimensyon. Ang aking kapangyarihan ay lampas na sa saklaw ng dominasyon. Naging pangunahing patakaran sa pagpapanatili ng balanse ng multidimensyon. Lubos kong nililinis ang mga natitirang uling ng kalituhan sa larangan ng dimensyon. Pinapalakas ang 3 patong na barrier upang maiwasan ang anumang panganib. Sa sandaling ang multidimensional na universo ay nagiging walang hanggan at matatag. Naramdaman ko sa pinagmulan ng espasyo at oras ang isang malamig na mataas na titik. May mga nilalang na lampas sa mga dimensyon na nakatingin sa aking nilikhang universo ng lata. Nagtangkang punitin ang mga hadlang ng dimensyon upang nakawin ang natatanging lakas ng pag-iral na ito. Pinili kong hindi lamang umasa sa depensa, kundi aktibong lumabas sa hadlang ng dimensyon. Ang tunay na huling laban ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo ako sa hangganan ng multidimensional na universo. Sa likod ko ay ang bilyon-bilyong bituin na binuo ng mga lata ng ilaw ng kalawakan. Bawat isang lata ay nagdadala ng sigla ng katapusan ng mundo. Ang karangalan ng interstellar at ang kapangyarihan ng dimensyon. Nasa harap ko ang walang katapusang batas at kaguluhan ng pinakamataas na antas ng mundo. Itaas ko ang kamay, magpapalabas ng milyong lata, sabay-sabay na sumisilay ang makislap na banal na liwanag. Ang mga patong-patong na enerhiya at liwanag. Pinoprotektahan ang buong universo sa loob ng ganap na ligtas na dimensyon. Gamit ang pabrika ng lata sa gilid ng lungsod bilang pananda ng oras at espasyo. Sa obsesyon na mag-produce ng lata ng 7 araw ng tuloy-tuloy, ipinanganak ang pagkakataon ng muling pagsilang. Ang pinagmulan ng universo ay nagtipon ng lahat ng lakas ng digmaan. Naging isang talim ng digmaan na bumabaybay sa oras at espasyo. Isang hiwa na bumuka sa hadlang ng pinakamataas na dimensyon. Malupit na ipinahayag na ang aking universo ay hindi tatanggap ng sinumang dayuhan. Wala akong piniling manirahan sa nilikhang trono ng kasaganaan, kundi ipinagkatiwala ang tungkulin ng pagbabantay sa maraming dimensyon. Kay Lin Hao at sa mga pangunahing tagapangalaga, nag-iisa kong nilakad ang nagangalit na pinakamataas na mundo. Sa tulong ng lata, binago ko ang tadhana at nilusob ang antas ng Diyos. Gamit ang lakas ng pagpapatuloy, nilalabanan ko ang lahat ng pagkalipol. Ang kawalang pag-asa noong nakaraan ay naging medalya ng aking kasalukuyang buhay. Ang aking dominasyon ay walang katapusang hangganan. Sa Dima bilang nakarangalan ng lata, nilalabanan ko ang mas malayong hindi pa nalalaman. Sa ibabaw ng pinakamataas na mundo,